Ang biyuda ay tumanggap ng baluktot na bahay bilang bayad mula sa kanyang patrona, ngunit ang dahilan ng pagkakabaluktot nito ay nagpabago sa kanyang buhay. Si Elena ay isang biyuda na may 6 na anak na nagugutom. Ang kanyang milyonaryong patrona ay nag-alok sa kanya bilang bayad ng isang lumang baluktot na bahay na walang gustong kunin. Isang bahay na napakatagilid na parang malapit ng gumuho na sinasabi ng lahat na kinatatakutan. Ngunit nang matuklasan niya kung bakit ito baluktot, nang buksan niya ang saradong silid na nagpatagilid sa buong istruktura sa isang gilid, naunawaan niya na mas higit pa sa bubong ang natanggap niya at ngayon ay kailangan niyang ipagtanggol ng kanyang buhay ang ibinigay sa kanya ng kabutihang loob. Sabihin sa amin sa ibaba sa mga komento kung saang lungsod kayo nakikinig at simulan na natin ang kwento. Nang makita ni Elena Ramirez ang kanyang asawang si Roberto na bumagsak sa gitna ng pagawaan ng pagkakarpintero, na may kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib at mga mata na dilat sa sakit, alam niya na ang kanyang buhay ay biglang nagkadurog-durog. Walang oras para magpaalam. Walang huling salita, tanging ang malakas na pagbagsak ng katawan sa konkretong sahig ang kanyang nagpipigil na sigaw at pagkatapos ay ang nakakabinging katahimikan na nanahan sa kanilang tahanan na parang isang permanenteng multo. Si Roberto ay 42 taong gulang, si Elena ay 38 at mayroon silang 6 na anak na kailangan pakainin. Si Emil ay 14, ang kambal na sina Matt at Santi ay 11, si Leia ay 9, ang maliit na si Carla ay 7, at si Gab na 2 taong gulang pa lang. Ang mga unang buwan ay parang pagbaba sa impyerno. Nagsara ang pagawaan, lumaki ang mga utang. Dumating ang mga nagpapautang sa pinto upang maningil ng mga bayarin na hindi kayang bayaran ni Elena. Ibinenta niya ang mga gamit ni Roberto, ang iilan nilang magandang kasangkapan, maging ang kanyang singsing sa kasal, ngunit wala pa rin itong sapat. Ang San Roque, ang bayan kung saan siya nakatira sa buong buhay niya, ay biglang naging mapanlait at malamig. Ang mga dating kaibigan ay tinitingnan siya ng may awa o mas masahol pa ng may halos hindi maitagong paghamak. Kawawang Elena, bulungan sa palengke. Paano niya bubuhayin ang 6 na anak na mag-isa? Isang hapon ng Oktubre, nagutom ang tiyan at umiiyak sa gutom ang mga anak sa bahay. Naglakad si Elena patungo sa Hacienda La Esperanza sa labas ng bayan. Ito ay isang napakalaking ari-arian na pag-aari ni Aling Estela Montejo, isang milyonaryong babae na kilala sa buong rehiyon dahil sa kanyang yaman at mahirap na ugali. Sabi-sabi, biyuda rin siya, bagamat mahigit 20 taon na ang nakalipas. Sabi-sabi, matigas siya na parang bato at malamig na parang yelo. Ngunit sabi-sabi rin na maganda siya magbayad. Kumatok si Elena sa pinto ng serbisyo nang may nanginginig na mga kamay. Binuksan ito ng isang matandang babae na may matigas na mukha na tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng may pagdududa. Ano ang kailangan mo? Naparito po ako para magtanong kung kailangan niyo ng tulong, sabi ni Elena. Nilulunok ang kanyang pagmamataas na parang durog na salamin. Kaya ko pong maglinis, magluto, kung ano man ang kailangan. May 6 po akong anak at dito ka lang maghintay. Putol ng babae at isinara ang pinto sa kanyang mukha. Naghintay si Elena sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nararamdaman ang pawis na umaagos sa kanyang likod at ang kahihiyan na nagpapaso sa kanyang mga pisngi. Halos 1 oras ang lumipas, muling bumukas ang pinto. Ngayon ay ibang tao na. Isang matangkad na babae na halos 60 taong gulang, nakasuot ng simpleng elegante. Ang pilak niyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang mga mata ay kulay abo at matatalim na parang kayang basahin ang bawat lihim na sinusubukan ni Elena na itago. Ikaw ang biyuda ni Roberto Ramirez, sabi niya nang walang pasintabi. Hindi ito tanong. Opo, ginang. Ilang anak mo? 6 po, ginang. At ilang taon ang pinakabata? 2 taon po, ginang. Tahimik na nagmasid si Aling Estela sa loob ng tila isang kawalang hanggan. Pagkatapos ay bahagya siyang tumango. Kailangan ko ng maglilinis, magluluto, mag-aalaga ng malaking bahay, mabigat ang trabaho, mahaba ang oras. Hindi ko kinukonsinti ang katamaran o mga dahilan. Kaya mo ba yan? Opo, ginang. Sagot ni Elena nang walang pag-aalinlangan, bagamat wala siyang ideya kung paano niya pagsasamahin si Gab. Kaya ko po ang kahit ano. Ang bayad ay patas. Bukas ka magsisimula ng alas, atsing ng umaga, huwag kang mahuhuli. At iyon na yon. Isitisinara ni Aling Estela ang pinto at si Elena ay tumakbo pabalik sa kanyang bahay na parang lalabas ang puso niya sa bilis ng tibok. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan,
Nakabili siya ng tinapay at gatas para sa kanyang mga anak. Nakita niya silang kumain na may halong ginhawa at lungkot na humihigpit sa kanyang lalamunan. Ngunit sa bayan, hindi nagtagal. Nagsimulang umugong ang mga dila. Si Elena Ramirez, ang respetadong biyuda, ay nagtatrabaho na ngayon bilang katulong para sa milyonarya. Anong kahihiyan? Anong bagsak? Ang mga kapitbahay na tsismosa ay nagbubulungan sa palengke, sa simbahan, sa bawat kanto. Wala siyang dignidad, sabi ni Aling Remedios, ang pinakamatsismosa sa San Roque. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa bumaba ang sarili ko ng ganyan. Naririnig ni Elena ang mga komento at hinigpitan ang kanyang mga kamao, ngunit hindi siya sumagot. Hindi niya kayang gawin iyon. Kailangan kumain ng kanyang mga anak. Ang mga unang araw sa hasyenda ay nakakapagod. Dumating si Elena ng madilim pa. Iniiwan si Emil na mag-alaga sa kanyang mga kapatid at hindi bumabalik hanggang sa lumubog na ang araw. Ang malaking bahay ay napakalaki, 3 palapag, mahigit 20 silid, mga sahig na marmol na kailangan punasan ng nakaluhod, napakalalaking bintana na nangangailangan ng oras ng paglilinis. At si Aling Estela ay mahigpit, oo, ngunit hindi malupit. Pinapanood niya itong magtrabaho ng may matatalim na kulay abong mata na hindi mabasa, ngunit hindi siya kailanman sumigaw, hindi kailanman ininsulto tulad ng kinatatakutan ni Elena. Sa katunayan, may kakaiba sa paraan ng pakikitungo ni Aling Estela. Minsan, kapag naglilinis si Elena ng silid-aklatan, nararamdaman niya ang tingin ng milyonarya sa kanya. Ibang beses, nagtatanong si Aling Estela ng hindi inaasahang mga bagay. Ang panganay mo bang anak ay pumapasok sa eskwela? Malusog ba ang sanggol? Ano ang pinag-aralan ng asawa mo? Sumasagot si Elena ng may paggalang, ngunit may katapatan. At unti-unti, may nagbago. Nagsimulang bigyan ni Aling Estela ng mga damit na hindi na niya ginagamit, mga lumang laruan ng kanyang anak para kay Gab, mga libro para kay Emil, maliliit na kilos na tinatanggap ni Elena nang may labis na pasasalamat. Isang hapon ng Nobyembre, habang nagwawalis si Elena sa koridor ng 2 palapag, nakarinig siya ng malalakas na boses na nanggagaling sa opisina ni Aling Estela. Ito ay ang kanyang mga pamangkin na sina Rodolfo at Fe Montejo na bumibisita sa hasyenda bawat buwan na may dahilan na tignan kung kumusta ang tiya. Ngunit sa totoo ay gusto lang nilang siguraduhin na buo pa rin ang kanilang mana. Tiya, katawa-tawa na namumuhay ka mag-isa sa napakalaking bahay na ito na may isang katulong lang, sabi ni Rodolfo na may malambing na boses. Dapat ay lumipat ka na sa amin sa Manila, mas maaalagaan ka namin. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga, sagot ni Aling Estela na may boses na kasing tuyo ng disyerto, at lalong-lalo na kayo, na naghihintay lang na mamatay ako para paghati-hatian ang natitira kong yaman. Ang katahimikan na sumunod ay tensyonado at napakalamig. Nanatili si Elena na paralisado na may hawak na walis, hindi naglakas loob na gumalaw. Pagkatapos ay narinig niya ang galit na mga yapak ng mga pamangkin na bumababa sa hagdan ang kanilang makamandag na bulungan. Matigas ang ulo na matanda. Tignan natin kung sino ang magkakaroon ng huling salita. Nang gabing iyon, habang tinatapos ni Elena ang paglilinis ng kusina, pumasok si Aling Estela na may dalang baso ng tubig, umupo sa mesa, isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa, at pinagmasdan siya ng tahimik sa mahabang panahon. Elena, sabi niya sa wakas, ano ang gagawin mo kung mayroon kang maraming pera at walang sariling anak? Ang tanong ay nakakagulat. Iniwan ni Elena ang basahan sa lababo at humarap sa kanyang patrona. Hindi ko po alam, Ginang. Siguro ay sisiguraduhin ko na hindi ito mapupunta sa maling mga kamay. Ngumiti si Aling Estela sa unang pagkakataon. Hindi ito mainit ng ngiti, kundi malungkot, pagod. Mas matalino ka kaysa sa iyong itsura, bulong niya. Hindi alam ni Elena kung ano ang sasabihin doon, ngunit ang pag-uusap na iyon ay nanatili sa kanyang isipan sa loob ng maraming araw. 2 linggo pagkatapos, isang Sabado ng hapon, hiniling ni Aling Estela kay Elena na samahan siya upang suriin ang isang ari-arian na mayroon siya sa labas ng San Roque, malapit sa daan patungo sa Tagaytay. Iniwan ni Elena ang kanyang mga anak sa isang kapitbahay at sumakay sa SUV ng milyonarya, kinakabahan at litong-lito. Dumating sila sa isang malaking lote na puno ng damo at mga ligaw na halaman kung saan nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at laryo. Ngunit ang pinakakakaiba sa bahay na iyon ay ganap itong nakatagilid sa isang gilid na parang itinulak ng isang higanteng kamay. Ang mga dingding ay nakabaluktot sa imposibleng mga anggulo. Ang bubong ay parang malapit ng gumuho. Ang mga bintana ay basag,
Ito ang aking lumang bahay, sabi ni Aling Estela habang naglalakad sila sa paligid ng istruktura. Ang lolo ko ang nagtayo nito, halos 100 taon na ang nakalipas, ngunit dekada na itong inabandona. Walang gustong kunin. Sabi nila, pinamumugaran ito ng multo. Pinagmasdan ni Elena ang bahay ng may kuryosidad, higit sa takot. Hindi siya naniniwala sa multo, ngunit may kakaiba siyang napansin. Ang pagkakatagilid ay hindi pare-pareho. Parang may napakabigat na bagay ang humihila sa bahay sa isang partikular na gilid. Bakit po ito napakabaluktot, ginang? Tiningnan siya ni Aling Estela ng may matatalim na kulay abong mata at sa isang sandali, naisip ni Elena na makakatanggap siya ng sagot. Ngunit muling ngumiti lang ang milyonarya na may misteryoso at pagod na ngiti. Iyan, mahal kong Elena, ay isang lihim na ako lang ang nakakaalam. Bumalik sila sa hasyenda ng tahimik, ngunit hindi maalis sa isipan ni Elena ang baluktot na bahay at ang mga salita ni Aling Estela. May nakatago doon, isang mahalagang bagay, at nang hindi niya alam kung bakit, naramdaman niya na ang lihim na iyon ay malapit nang magpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang sagot ay darating ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan at sa paraan na hindi niya kailanman nahulaan dahil pagkalipas ng 3 araw, isang Martes ng hapon, ang anak ni Aling Estela ay darating upang bumisita mula Cebu kasama ang kanyang asawa at ang kanilang maliit na anak. At ang 5 taong gulang na bata na iyon, malikot at mausisa, ay lalapit ng masyado sa gilid ng artipisyal na lawa na nasa hardin ng hasyenda. At nang mahulog siya sa tubig, sumisigaw at kumakaway ng mga braso ng desperado, si Elena ang nasa malapit. Si Elena ang kailangang gumawa ng pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay sa loob lamang ng 1 segundo. Ang Martes ay sumikat na may matinding init na nagpapahiwatig ng bagyo. Dumating si Elena sa hasyenda ng alas. Atsing eksakto tulad ng dati, ngunit natagpuan niya ang bahay sa isang hindi karaniwang kaguluhan. Nasa kusina si Aling Estela, nagbibigay ng mga utos sa isa pang empleyado, isang dalagang nagngangalang Rosalinda, na tumutulong sa paghahanda ng pagkain. Darating ang anak ko ngayon mula Cebu, anunsyo ni Aling Estela nang hindi tumitingin sa listahan na sinusulat niya. Dala niya ang kanyang asawang si Victoria at ang aking apo na si Basti. Gusto kong maging walang dungis ang lahat. Ang pangunahing silid sa ikalawang palapag ay dapat kumikinang. Ang mga bagong kumot, ang malilinis na tuwalya, mga sariwang bulaklak sa banyo. Tumango si Elena at agad na nagtrabaho. Narinig na niya ang tungkol sa anak ni Aling Estela, si Javier Montejo, ngunit hindi pa niya ito nakikilala. Ayon kay Rosalinda, siya ay isang matagumpay na inhinyero na halos hindi bumibisita sa kanyang ina, masyadong abala sa kanyang negosyo at buhay sa lungsod. Kinakabahan si Aling Estela kapag dumarating siya, pagtatapat ni Rosalinda habang inaayos nila ang silid. Sa tingin ko masakit sa kanya na bihira siyang bisitahin ng kanyang anak. Pumupunta lang siya dahil obligasyon, alam mo? Hindi tulad natin na nandito araw-araw. Hindi sumagot si Elena, ngunit iningatan niya ang impormasyong iyon sa kanyang puso. Kilala niya ang ganoong uri ng sakit, ang sakit ng pagmamahal sa isang tao na hindi ka ginagantihan ng parehong intensidad. Dumating si Javier at ang kanyang pamilya bandang alas 3 ng hapon sa isang itim na SUV na nagtaas ng ulap ng alikabok nang pumasok sa daanan ng graba. Nakita sila ni Elena mula sa bintana ng ikalawang palapag. Isang lalaki na halos 35 taong gulang, matangkad at guwapo, nakasuot ng mamahaling ngunit kaswal na damit. Ang kanyang asawa, isang payat na babae na may blonde na buhok na may kulay at malalaking salamin sa araw, at ang bata na si Basti, isang maliit na 5 taong gulang na may maitim at kulot na buhok na tumalon mula sa kotse bago pa man ito ganap na huminto. "Basti, huwag!" sigaw ni Victoria na may matinis at naiinis na boses. "Masasaktan ka!" Ngunit tumakbo na ang bata patungo sa bahay, tumatawa at sumisigaw na parang ang buong mundo ay kanyang palaruan. Lumabas si Aling Estela upang salubungin sila na may ngiting pensedo. Maingat na bumaba si Elena ng hagdan upang hindi makagulo, ngunit tinawag siya ni Aling Estela. "Elena, halika. Gusto kong makilala mo ang aking pamilya." Lumapit si Elena na magkasalikop ang mga kamay sa harap ng kanyang apron, nararamdaman ang pagtatasa ng tingin ni Javier at Victoria sa kanya. Siya si Elena Ramirez, sabi ni Aling Estela na may tono na sa tingin ni Elena ay halos ipinagmamalaki. "Nagtatrabaho siya sa akin ng 2 buwan na. Siya ay isang pambihirang babae. Maraming salamat." Bulong ni Elena na may bahagyang pagyuko ng ulo. Binalik ni Javier ang pagbati ng may kabaitan,
ngunit halos hindi siya tiningnan ni Victoria bago humarap sa kanyang biyenan. Inang Estela, nakakainit ng panahon. Wala ba kayong aircon sa bahay na ito? Nasa mga silid ang aircon, sagot ni Aling Estela na may sapilitang pasensya. Ipapakita ni Elena kung saan sila pwedeng magpalamig. Habang umaakyat ng hagdan na may dalang bagahe ng mga bisita, narinig ni Elena si Basti na tumatakbo sa lahat ng dako. Hinahawakan ang lahat, sumisigaw ng mga tanong na walang sumasagot. Ang bata ay may ganoong ligaw na enerhiya ng mga bata na hindi pa nakaranas ng limitasyon. Ang natitirang hapon ay lumipas sa isang tensyonadong kapaligiran. Sa hapunan na inihanda ni Elena sa pangunahing silid kainan, halos hindi nag-usap sina Javier at Victoria kay Aling Estela. Ang mga pag-uusap ay mababaw, puno ng awkward na pagtigil. Hindi umupo si Basti ng kahit isang minuto, patuloy na tumatayo upang tumakbo sa paligid ng mesa o hilahin ng mantel. Basti, umupo ka, sabi ni Victoria nang walang paninindigan nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Pinagmasdan ni Aling Estela ang kanyang apo na may halong pagmamahal at lungkot. Napansin ito ni Elena habang nagliligpit ng mga plato. Ikinaway ng milyonarya ang kanyang kamay patungo sa bata nang dumaan ito sa kanyang tabi, ngunit iniiwasan ito ni Basti at patuloy na tumakbo. Ang sakit sa mata ni Ginang Estela ay parang punyal kay Elena. Pagkatapos ng hapunan, nagretiro sina Javier at Victoria sa kanilang silid, sinasabing pagod sa biyahe. Si Basti, sa kabilang banda, ay puno pa rin ng enerhiya. Iminungkahi ni Aling Estela na lumabas siya upang maglaro sa hardin kung saan mas malaki ang espasyo. Tumakbo palabas ang bata nang hindi naghihintay ng sagot. Tinawag ni Elena si Aling Estela nang matapos siyang maghugas ng pinggan. Lumabas ka at bantayan mo ang bata. Hindi ako nagtitiwala na nagbabantay ang mga magulang niya. Lumabas si Elena sa hardin na may bukol sa tiyan. Nagsisimulang lumubog ang araw, nagpipinta sa langit ng kahel at lila. Tumakbo si Basti sa pagitan ng mga puno, hinahabol ang mga imahinasyong paru-paro at sumisigaw ng buong lakas. Sinusundan siya ni Elena sa ligtas na distansya, handang umaksyon kung kinakailangan. Napakalaki ng hardin ng hasyenda na may perpektong alagang damuhan, mga lumang rosal at sa dulo malapit sa hangganan ng ari-arian, isang artipisyal na lawa na ipinagawa ng lolo ni Aling Estela dekada na ang nakalipas. Ang lawa ay may lapad na halos 20 metro at napapalibutan ng mga puno. Ang tubig ay mukhang madilim at malalim sa ilaw ng takip-silim. Tumakbo si Basti patungo sa lawa na parang may humihila sa kanya. Binilisan ni Elena ang kanyang lakad. Basti, huwag kang masyadong lumapit sa tubig, tawag niya ng may matigas ngunit mabait na boses. Tiningnan siya ng bata sa kanyang balikat at ngumiti ng may malikot na ngiti na taglay ng lahat ng bata kapag alam nilang gagawa sila ng isang ipinagbabawal na bagay. Pagkatapos ay patuloy siyang tumakbo ng mas malapit sa gilid. Basti, huminto ka! Giit ni Elena ngayon ng may pagmamadali sa kanyang boses. Ngunit yumuko ang bata sa tabi ng tubig, nahihimok ng isang bagay na lumulutang sa ibabaw. Si Elena ay 5 metro ang layo nang makita niya ang mangyayari isang segundo bago ito nangyari. Masyadong yumuko si Basti, nawalan ng balanse. Nagkaway ang kanyang mga braso sa hangin, naghahanap ng mahahawakan, at pagkatapos ay nahulog sa tubig na may splash na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng takip-silim na parang putok ng baril. Hindi nag-isip si Elena, hindi nagkalkula, hindi nag-alinlangan kahit isang sandali. Lumukso siya sa lawa kasama ang kanyang damit, kasama ang kanyang sapatos, na parang pasan niya ang buong mundo. Ang tubig ay napakalamig at mas malalim kaysa sa inaasahan. Lumubog siya hanggang sa ilalim. Nararamdaman ang malamig na putik sa ilalim ng kanyang mga paa bago siya umangat. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa dumi ng tubig, ngunit nakita niya ang maliit na figura ni Basti na lumulubog. Ang kanyang maliliit na braso ay humihina ang pagkaway. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa isang tahimik na sigaw. Lumangoy si Elena patungo sa kanya ng buong lakas na natitira sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang bata sa baywang. Sa sandaling handa na itong sumuko, hinila niya ito patungo sa kanyang dibdib at sumipa ng mga binti. Lumalaban sa bigat ng tubig na nagpapabasa sa kanyang damit at humihila sa kanya pababa. Bawat galaw ay isang paghihirap. Sumisigaw ang kanyang baga sa kakulangan ng hangin. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa pagod, ngunit hindi siya sumuko. Lumitaw siya sa ibabaw na may daladalang si Basti, umuubo at dumudura ng tubig. Ang bata ay umiiyak na takot, kumakapit sa kanya ng may nakakagulat na lakas para sa isang maliit na bata. Lumangoy si Elena patungo sa pampang.
Bawat paglangoy ay mas mahirap kaysa sa nauna hanggang sa wakas ay nahawakan ng kanyang mga kamay ang damuhan. Gumapang siya palabas ng lawa na nakakapit pa rin sa kanyang dibdib ang bata. Nanginginig ng husto, basa hanggang buto. Umuubo at umiiyak si Basti, ngunit buhay siya, humihinga siya. Pinahiga siya ni Elena sa damuhan at sinuri ang kanyang bibig upang siguraduhin na walang tubig na nakakulong. Tinitigan siya ng bata nang may malalaking mata, puno ng luha at takot. Tapos na, bulong ni Elena. Hinahaplos ang kanyang basang buhok. Ligtas ka na, tapos na ang lahat. Ang mga sigaw ay dumating pagkatapos ng isang sandali. Tumakbo si Aling Estela mula sa bahay nang may bilis na hindi inakala ni Elena na posible sa isang babae na kasing edad niya. Sa likod niya ay dumating sina Javier at Victoria na mukhang takot na takot. "Basti!" sigaw ni Victoria. Lumuluhod sa tabi ng kanyang anak at inaagaw ito mula sa mga bisig ni Elena. "Aking sanggol, aking sanggol." Lumuhod din si Javier, sinusuri ang kanyang anak nang may nanginginig na mga kamay. Si Aling Estela, sa kabilang banda, ay direktang tiningnan si Elena. Ang kanyang mga kulay abong mata ay puno ng luha. "Ikaw ang nagligtas sa kanya," bulong ng milyonarya. "Ikaw ang nagligtas sa kanya." Hindi nakasagot si Elena. Bigla, ang lahat ng adrenalin na nagpakatatag sa kanya ay biglang nawala at nagsimula siyang manginig ng hindi makontrol. Binalutan siya ni Aling Estela ng sarili niyang panyo at tinulungan siyang tumayo. "Rosalinda!" sigaw ni Aling Estela patungo sa bahay. "Magdala ka ng mga kumot at mainit na tubig, dali." Nang gabing iyon, pagkatapos na dalhin si Basti sa ospital bilang pag-iingat at bumalik na may sertipiko ng magandang kalusugan, pagkatapos na magpalit ng damit si Elena at uminom ng mainit na tsaa hanggang sa tumigil siya sa panginginig, tinawag ni Aling Estela siya sa kanyang opisina. Ang milyonarya ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa na gawa sa kahoy na may magkasalikop na mga kamay at ang tingin ay nakatingin sa isang punto sa dingding. Nang pumasok si Elena, tumingala si Aling Estela. Ang kanyang mga mata ay pula na parang umiiyak siya. "Umupo ka," sabi niya nang mahinahon. Sumunod si Elena, nararamdaman ang kakibang kaba. Huminga ng malalim si Aling Estela na parang nagtitipon ng lakas ng loob para sa isang napakahirap na bagay. "Elena, inilagay mo sa panganib ang buhay mo para sa aking apo, isang bata na hindi mo man lang kilala. Lumukso ka sa tubig ng hindi nag-iisip, nang walang hinihinging kapalit. At iyon, nagkabasag ang kanyang boses. Iyan ay isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan, lalo na ang mabayaran. Hindi niyo po kailangang bayaran ako, Ginang," sagot ni Elena ng may katapatan. "Sino mang tao ay gagawa rin ng ganoon." "Hindi," sabi ni Aling Estela ng may pagtatatag. "Hindi sino mang tao. Karamihan sa mga tao ay sisigaw upang humingi ng tulong, mag-aalinlangan. Ikaw ay hindi nag-alinlangan kahit isang segundo." Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. "Sa loob ng ilang buwan ay pinagmamasdan kita, Elena. Nakita ko kung paano ka nagtatrabaho ng walang reklamo. Paano ka nagpapahiya sa harap ng mga tsismosa ng bayan nang nakataas ang noo. Paano mo minamahal ang iyong mga anak ng buong puso. At ngayon ay kinumpirma mo ang alam ko na. Ikaw ay isang pambihirang babae." Naramdaman ni Elena na nagbabanta ang mga luha na bumuhos, ngunit pinigilan niya ang mga ito. Bumalik si Aling Estela sa mesa at kinuha ang isang folder mula sa isa sa mga drawer. Binuksan niya ito at kinuha ang ilang dokumento. "Naaalala mo ba ang baluktot na bahay na ipinakita ko sa iyo 2 linggo na ang nakalipas?" Tumango si Elena ng litong-lito. "Ang bahay na iyon ay sa iyo. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon bilang tanda ng aking pasasalamat. Nandito ang mga titulo. Bukas ay pupunta tayo sa notaryo upang gawin ang opisyal na paglilipat." Hindi nakapagsalita si Elena. Ang baluktot na bahay, ang tagilid na istrukturang iyon, luma, inabandona, ay hindi gaanong mahalaga, ngunit ito ay walang hanggang mas higit sa kung ano ang mayroon siya. "Ginang, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin." "Huwag kang magsalita," putol ni Aling Estela na may ngiti. "Tanggapin mo lang, sa iyo ito, at kung ano ang nasa loob nito ay sa iyo rin." Ang huling mga salitang iyon ay nanatili sa hangin na parang isang lihim na hindi pa nabubunyag. Binuksan ni Elena ang kanyang bibig upang magtanong kung ano ang kahulugan ng mga iyon, ngunit naisara na ni Aling Estela ang mga dokumento at naglakad patungo sa pinto. "Umuwi ka na ngayon sa iyong mga anak," sabi ng milyonarya. "Bukas ay pag-uusapan natin ang mga detalye." At huminto si Elena sa pintuan at tiningnan siya sa huling pagkakataon. "Salamat,"
Salamat sa pagliligtas ng tanging bagay sa mundong ito na mahalaga pa rin sa akin. Bumalik si Elena sa kanyang maliit na bahay na inuupahan ng gabing iyon na parang nananaginip. Isang bahay. Binigyan siya ni Aling Estela ng isang baluktot na bahay, luma, inabandona, ngunit isang bahay sa wakas, isang sariling lugar. Ang unang hakbang tungo sa mas magandang buhay para sa kanya at sa kanyang mga anak. Ngunit may isang bagay sa mga salita ni Aling Estela na hindi maalis sa kanyang isipan at kung ano ang nasa loob nito ay sa iyo rin. Ano ang nasa loob ng baluktot na bahay na iyon? Anong lihim ang tinatago nito na nagpatagilid dito sa kakaibang paraan? At bakit ngumiti si Aling Estela na may halong lungkot at ginhawa nang sabihin niya na lahat iyon ay sa kanya? Ang mga sagot ay naroon, naghihintay sa kanya sa tagilid na bahay na iyon. At kapag sa wakas ay natuklasan niya ang mga ito, mauunawaan ni Elena na ang pagliligtas kay Basti ay hindi lamang isang gawa ng kabayanihan. Ito ay ang susi na magbubukas ng pinto tungo sa isang kapalaran na magpapabago sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang 6 na anak magpakailanman. Ngunit bago iyon, bago ang paglipat at ang pagtuklas, kailangan niyang harapin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang galit ng mga pamangkin ni Aling Estela, sina Rodolfo at Fe, na nalaman lamang na ang kanilang tiya ay nagbigay ng isa sa kanyang mga ari-arian sa isang simpleng katulong at hindi nila papayagan na mangyari iyon. Kumalat ang balita sa San Roque na parang apoy sa panahon ng tag-init. Si Elena Ramirez, ang mahirap na byuda na naglilinis ng mga sahig ng iba, ay may ari-arian na ngayon sa kanyang pangalan. Ang mga makamandag na dila ng bayan ay nagtatrabaho ng walang pahinga. Sa palengke, sa plaza, sa mga pinto ng simbahan, ang tsismis ay lumalaki at nagiging iba-iba sa bawat pag-ulit. Sabi nila nilandi niya ang anak ng milyonarya, bulong ni Aling Remedios sa isang grupo ng mga kapitbahay. Kaya binigyan siya ng bahay. Sigurado may relasyon siya sa lalaki. Hindi, narinig ko na sinadya ng bata na mahulog sa lawa, dagdag ng isa pa. Lahat ay plano para kumuha ng pera kay Aling Estela. Naririnig ni Elena ang mga bulungan kapag bumibili siya ng tinapay o kapag sinusundo ang kanyang mga anak sa paaralan at bawat salita ay parang sampal, ngunit hindi na ito gaanong mahalaga sa kanya tulad ng dati. May mas mahalaga siyang pagtuunan ng pansin. Ang kanyang 6 na anak ay sa wakas magkakaroon ng sariling bubong kahit na baluktot ang bubong na iyon. Miyerkules ng umaga, dumating si Aling Estela upang sunduin siya sa kanyang SUV. Sumakay si Elena ng kinakabahan na may bukol sa tiyan. Pupunta sila sa opisina ni Notario Ramos, isang seryosong lalaki na may makapal na salamin at may uban na bigote na siyang humawak sa mga legal na usapin ng pamilya Montejo sa loob ng mahigit 30 taon. Habang nagmamaneho si Aling Estela sa mga kalsadang bato ng sentro, napansin ni Elena ang isang itim na kotse na sumusunod sa kanila sa isang distansya. Ito ay isang madilim na Mercedes na may tintadong bintana. May isang bagay sa sasakyang iyon na nagbigay sa kanya ng babala. Ang opisina ng notaryo ay nasa isang lumang mansyon na may 2 palapag, balkonahe na may bakal na disenyo at inukit na kahoy na pinto. Nang pumasok sila sa pangunahing opisina, nagulat si Elena nang makita ang 2 iba pang tao na naghihintay, sina Rodolfo at Fe Montejo, ang mga pamangkin ni Aling Estela. Si Rodolfo ay isang lalaki na halos 40 taong gulang, na may buong buhok na may gel at mamahaling suit na hindi makatago sa kanyang kalkuladong tingin. Si Fe, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ay 35 taong gulang at may mukha na sana ay maganda kung hindi dahil sa mapait na ekspresyon na tila permanente sa kanyang mga labi na pinintahan ng madilim na pula. Tia Estela, sabi ni Rodolfo na may malambing na boses na hindi tugma sa lamig sa kanyang mga mata. Anong sorpresa na makita ka rito? Hindi namin alam na may appointment ka sa notaryo. Hindi ko kailangang abisuhan kayo, sagot ni Aling Estela ng matigas. Hindi kayo kinauukulan ng aking mga usapin. Ngunit tiya, pagputol ni Fe ng may pekeng tamis. Pamilya tayo. Lahat ng gagawin mo ay kinauukulan namin, lalo na kapag tungkol sa pagbibigay ng mga ari-arian ng pamilya sa mga estranghero. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin kay Elena nang may kadalisayan ng paghamak na halos nahahawakan. Naramdaman ni Elena na parang guguho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano nila nalaman ng napakabilis? Hindi estranghero si Elena, sabi ni Aling Estela na nakataas ang kanyang baba ng may dignidad. Niligtas niya ang buhay ng aking apo, isang bagay na wala sa inyo ang gagawa.
Hindi iyan nagbibigay sa kanya ng karapatan na tumanggap ng mga ari-arian na pag-aari ng ating pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Singhal ni Rodolfo na hinuhulog ang maskara ng kagandahang loob. Ang bahay na iyon ay pag-aari ng iyong lolo, ng aming lolo sa tuhod. Hindi mo lang basta-basta ibibigay sa isang katulong. Umubo si Notaryo Ramos nang hindi komportable mula sa kanyang mesa. Si Aling Estela ay may buong legal na karapatan na itapon ang kanyang mga ari-arian kung paano niya gusto, sabi niya ng may profesional na boses. Ang bahay na pinag-uusapan ay nasa kanyang pangalan sa loob ng mahigit 5 taon. Walang legal na balakid para gawin ang paglilipat, ngunit mayroong balakid sa moral, giit ni Fe. Tia, ang bahay na iyon ay bahagi ng ating pamana ng pamilya. Hindi mo ito pwedeng gawin. Ang papa at mama ay babangon sa kanilang mga libingan kung malalaman nila para sa iyong ama, sagot ni Aling Estela na may boses na kasing talim ng salamin. Siya ang aking nakababatang kapatid at isang sakim na lalaki na humiram ng pera sa akin sa buong buhay niya nang hindi nagbabalik ni isang sentimo, kaya huwag kang magsasabi sa akin na siya ay mag-aalala sa pamana ng pamilya. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na halos nararamdaman ito ni Elena na dumidiin sa kanyang balat. Nais niyang maglaho, maging invisible, hindi naroon sa gitna ng away pamilya. Ngunit hinawakan ni Aling Estela ang kanyang kamay at mahigpit itong pinisil. Notaryo, sabi ng milyonarya nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga pamangkin, ipagpatuloy ang paglilipat ngayon. Ang sumunod na 30 minuto ay isang pagpapahirap. Pumirma si Elena kung saan itinuro sa kanya nang may nanginginig na mga kamay at ang puso niya ay humahataw ng napakabilis na sigurado siyang naririnig ng lahat. Nanatili sina Rodolfo at Fe na nakaupo sa isang sulok, nagbibigay ng matalim na tingin ng pagkapuot na nangako ng paghihiganti. Nang matapos ang proseso at ibigay ng notaryo ang mga titulo sa kanya sa isang sobre ng Manila, naramdaman ni Elena na halos hindi siya kayang suportahan ng kanyang mga binti. Ginabayan siya ni Aling Estela patungo sa labasan, ganap na hindi pinapansin ang kanyang mga pamangkin. Ngunit sa sandaling papalabas na sila sa pinto, nagsalita si Rodolfo ng mahina at puno ng pagbabanta. Hindi ito matatapos dito, Tia. Questionin namin ang paglilipat na iyan. At tungkol naman sa iyo, ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin kay Elena. Masiyahan ka sa iyong baluktot na bahay habang kaya mo. Hindi iyan sa iyo ng matagal. Sa SUV pabalik sa hacienda, nagmaneho si Aling Estela ng tahimik sa mahabang panahon. Sa wakas, nang papalabas na sila sa bayan, nagsalita siya, "Huwag mo silang pansinin. Wala silang legal na kapangyarihan upang agawin ang bahay na iyan mula sa iyo. Ang mga titulo ay nasa pangalan mo. Sa iyo iyan, Elena. Sa iyo at sa iyong mga anak." Ngunit hindi mapakali si Elena. Kilala niya ang mga lalaking tulad ni Rodolfo, kilala niya ang ganoong uri ng pagkapuot at alam niya na hindi siya titigil dahil lang hindi nakapanig sa kanya ang batas. Nang gabing iyon pagkatapos ng trabaho, tinipon ni Elena ang kanyang 6 na anak sa kanyang maliit na bahay na inuupahan at ibinalita sa kanila. Si Emil, ang panganay, ay tumingin sa kanya na may halong saya at pagdududa. "Isang bahay, Mama? Totoo ba iyan?" "Totoo, mahal ko. Luma at medyo baluktot, ngunit sa atin iyan. Sa wakas, mayroon na tayong sariling lugar." Sumigaw sa tuwa ang kambal na sina Matt at Santi. Niyakap ni Leia at Carla ang kanilang ina, umiiyak sa kaligayahan. Si Gab lang, na 2 taong gulang, ay hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari, ngunit ngumiti siya dahil ang lahat ng iba ay ngumiti. Ginugol nila ang sumunod na 3 araw sa paghahanda para sa paglipat. Wala silang gaanong babalutin. Mga damit, ilang kaldero, ang mga lumang laruan ng mga bata, ang mga kuwaderno sa paaralan, ngunit bawat bagay ay pakiramdam na mas magaan ngayon na alam nilang dadalhin nila ito sa isang sariling tahanan. Sabado ng umaga, maaga, dumating sila sa baluktot na bahay na may tulong ng isang kapitbahay na may pickup truck. Bumaba ang mga bata mula sa sasakyan at nanatili sa harap ng ari-arian na nakabuka ang mga bibig. Ang bahay ay mas kakaiba pa kaysa sa naaalala ni Elena. Ang buong istruktura ay nakatagilid patungo sa silangan, na parang may napakabigat na bagay ang humihila mula sa gilid na iyon. Ang bubong na tisa ay bahagyang lumubog. Ang mga dingding na adobe ay nagpapakita ng malalim na lamat. Ang mga kahoy na bintana ay namamaga sa kahalumigmigan. Ang nakabaluktot na beranda ay nakabaluktot sa isang imposibleng anggulo. Sa paligid ng bahay, ang lote ay puno ng matataas na damo
at mga ligaw na puno na hindi pa pinuputol sa loob ng mga dekada. Mama, bulong ni Leia na hawak ang kamay ni Elena. Talaga bang dito tayo titira? Oo, mahal ko. At unti-unti nating aayusin. Makikita mo na magiging napakaganda nito. Ngunit sa kanyang loob, nakaramdam si Elena ng kirot ng pagdududa. Paano magiging matitirhan ang lugar na ito? Wala siyang pera para sa mga pag-aayos, halos wala siyang pambili ng pagkain. Binuksan niya ang pangunahing pinto na kumaluskos na parang isang panaghoy at pumasok silang lahat. Ang loob ay madilim at naamoy ang lumang kahalumigmigan. Ang sahig na kahoy ay puno ng alikabok at tuyong dahon na nakapasok sa mga basag na bintana. Sa sala ay may lumang kasangkapan na tinakpan ng puting kumot na parang mga multo sa dilim. Ngunit ang pinaka-nakakuha ng pansin ni Elena ay ang kakaibang layout ng bahay. Mayroong isang malaking sala, isang maliit na kusina na may lutuan na kahoy, 2 silid sa kaliwa, isang maliit na banyo at isang saradong pinto sa dulo ng isang maikling pasilyo sa silangang bahagi ng bahay. Ang pinto ay gawa sa makapal na kahoy na may lumang, kinakalawang na padlak na nakasabit sa isang bakal na argola. Lumapit si Elena sa pinto at hinawakan ito ng kanyang palad. Ang kahoy ay malamig, masyadong malamig para maging normal. At nang idikit niya ang kanyang tenga sa ibabaw, parang may narinig siya. Hindi eksaktong tunog, kundi isang presensya na parang humihinga ang silid. Mama, ano po ang nandiyan? Tanong ni Emil na lumalapit nang may kuryosidad. Hindi ko alam. Nakasara ito. Kaya ba nating buksan? Tiningnan ni Elena ang padlock. Luma ito ngunit matibay. Kailangan nila ng mga kasangkapan upang buksan ito o ang susi. Bukas ay hahanapin ko ang paraan upang buksan ito, pangako niya. Ngayon, tulungan niyo akong maglinis. Marami tayong gagawin. Ginugol nila ang buong araw sa pagwawalis, paglilinis, pag-aalis ng mga kumot mula sa mga lumang kasangkapan, pagbubukas ng mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin. Nagtrabaho ang mga bata nang may nakakagulat na enerhiya, kumakanta at tumatawa sa kabila ng pagod. Para sa kanila, ito ay isang pakikipagsapalaran, isang bagong simula. Nang magsimulang lumubog ang araw, gumawa si Elena ng simpleng hapunan gamit ang mga probisyon na dinala niya. Sinangag na kanin, tinapay na pinainit sa lutuan na kahoy, at kaunting keso. Kumain sila na nakaupo sa sahig ng sala na parang isang picnic. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Elena ng kapayapaan. Nang gabing iyon, pinatulog niya ang mga bata sa 2 silid na pinagsaluhan ang mga lumang kutson na natagpuan nila sa isang aparador. Nanatili si Elena nagising ng kaunting oras, nakaupo sa baluktot na beranda, nakatingin sa mga bituin na kumikinang sa ligaw na lupa. Naisip niya si Aling Estela, ang kanyang kabutihang loob, ang lihim na nasa kanyang mga salita at kung ano ang nasa loob nito ay sa iyo rin. Tumayo siya at naglakad muli patungo sa saradong pinto. Ang buong buwan ay pumapasok sa mga basag na bintana, lumilikha ng kakaibang anino sa mga tagilid na dingding. Hinawakan ni Elena ang padlock ng kanyang mga daliri at naramdaman muli ang kakaibang lamig. Ano ang tinatago mo? Bulong niya sa pinto. Ano ang napakabigat na nagpatagilid sa buong bahay patungo sa iyo? Walang sagot. Siyempre, tanging ang katahimikan ng gabi at ang malayo na huni ng mga kuliglig. Ngunit nang bumalik siya sa sala upang matulog sa lumang sofa, napansin ni Elena ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Sa frame ng saradong pinto, halos hindi nakikita sa dilim, mayroong isang maliit na inscription na nakaukit sa kahoy. Lumapit siya na may dalang kandila na sinindihan niya at binasa ang mga salita na kinainan ng panahon. Ang iyong pinoprotektahan ng iyong buhay ay magpoprotekta sa iyo. Isang kilabot ang bumalot sa kanyang likod. Sino ang nag-ukit niyan? Ang lolo ni Aling Estela? At ano ang ibig sabihin niyan? Malapit nang umalis si Elena nang may narinig siya na nagpatigil sa kanya. Isang tunog na nanggagaling sa loob ng saradong silid. Hindi ito malakas, hindi ito nagbabanta. Ito ay isang mahina na kaluskos lang, parang lumang kahoy na nag-aayos o parang isang napakabigat na bagay na gumagalaw ng halos 1 milimetro. At pagkatapos, sa katahimikan na sumunod, isinumpa ni Elena na may narinig siyang isa pang bagay, isang bagay na parang imposible, isang malalim, mabagal, pasensyosong paghinga, na parang ang anumang nasa silid na iyon ay naghihintay sa loob ng maraming taon, mga dekada. Naghihintay na may dumating, naghihintay na ang tamang tao ay sa wakas ay buksan ang pinto at tuklasin ang itinago ni Aling Estela mula sa mundo sa loob ng napakahabang panahon.
ang nagpatagilid sa bahay sa ilalim ng bigat ng pinakamalaking lihim ng kanyang buhay. Lunes ay sumikat na may nakakabagabag na katahimikan. Huminto ang ulan sa magdamag, iniiwan ang lote na basa at ang hangin ay puno ng halumigmig. Maagang nagising si Elena na masakit ang katawan mula sa sofa at ang kanyang isipan ay nakakulong pa rin sa mga tunog na narinig niya sa likod ng saradong pinto. Naghanda siya ng mainit na lugaw na may asukal at kanela para sa mga bata, ang natitirang tinapay at kape. Habang kumakain sila, napansin ni Elena na, "Mama, ayos ka lang ba? Mukha kang pagod." "Ayos lang ako, mahal ko. Hindi lang ako nakatulog ng maayos." Ngunit hindi lang iyon. Buong gabi ay naramdaman niya na may nagmamasid sa bahay mula sa labas. Ilang beses siyang bumangon upang tumingin sa mga basag na bintana. Ngunit wala siyang nakita kundi dilim at ang mga puno na gumagalaw sa hangin. Pagkatapos ng almusal, hiniling niya kay Emil na manatili at alagaan ang kanyang mga kapatid. Kinuha niya ang 3 makapal na kandila na nakita niya sa isang drawer ng kusina, isang lighter, at naglakad patungo sa pasilyo ng may determinadong hakbang. Hindi niya na ito pwedeng ipagpaliban. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa silid na iyon. Kailangan niyang maintindihan kung bakit binigyan siya ni Aling Estela ng isang napakahalagang bagay. Ang pinto ay eksakto sa kung paano niya ito iniwan ng nakaraang gabi, sarado na may padlock sa sahig. Sinindihan ni Elena ang 3 kandila, inayos ang 2 sa sahig ng pasilyo para may backup na ilaw at hinawakan ang pangatlo ng matatag. Pagkatapos ay itinulak niya ang pinto. Sa pagkakataong ito ay bumukas ito nang walang pagtutol na parang tinanggap ng silid na sa wakas ay ilalabas na ito. Ang ilaw ng kandila ay tumagos sa dilim at ang nakita ni Elena ay nagpatigil sa kanyang hininga. Ang silid ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan, marahil sa 6 sa 5 metro, ngunit bawat sentimetro ay okupado. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga estante ng madilim na kahoy at sa mga estante na iyon ay mayroong lahat ng uri ng mga bagay. Mga bagay na maingat na nakasalansan, protektado ng tela, inayos ayon sa kategorya na nagpapakita ng maayos na isip ng lolo ni Aling Estela. Sumulong si Elena, itinaas ang kandila upang mas makita. Bumilis ang kanyang paghinga. Sa pinakamalapit na estante ay may mga inukit na larawan ng santo, mga kolonyal na pinta ng mahal na birhen na may ginintuang halo, mga santo na may payapang ekspresyon, mga krus na inukit sa lumang kahoy. Nakilala ni Elena ang estilo, bagamat hindi siya gaanong marunong sa sining. Ngunit kahit siya ay nakikita na ang mga ito ay luma, napakaluma, daan-daang taon na ang nakalipas. Higit pa roon, sa mga kahoy na kahon na may mga tansong kandado ay may mga libro, daan-daang libro. Maingat na binuksan ni Elena ang isang kahon at kinuha ang pinakataas na tomo. Ito ay isang malaking libro na may pabalat na nakaukit na katad at mga pahina na naninilaw sa tagal. Ang pamagat ay nasa lumang Kastila, halos hindi mabasa. Ngunit nakita niya ang isang petsa, 1683, 3422, taong gulang. Nagpatuloy siyang sumulong na nanginginig ang mga binti. Sa gitna ng silid ay may mga bakal na baul na may mga kandado na bukas din, na parang gustong ipa-access ni Aling Estela ang lahat kay Elena ng walang kahirapan. Lumuhod siya sa harap ng una at binuksan ito. Mga barya, daan-daan. Marahil libo-libong pilak na barya ang kumikinang sa ilaw ng kandila na parang maliliit na bituin. Kinuha ni Elena ang isa, nang nanginginig ang mga daliri. Mabigat ito, malamig. May nakaukit na kalasag at mga letra na hindi niya mabasa ng maayos, ngunit alam niya na ito ay purong pilak mula sa mga lumang minahan sa bansa. Ang pangalawang baul ay naglalaman ng mga alahas, malalaking kwintas na perlas, mga singsing na may mahahalagang bato na kumikinang sa ilaw ng kandila, mga pulseras na gawa sa gintong may detalyeng disenyo, mga lumang brotse na may diamante. Wala siyang alam sa alahas, ngunit kahit siya ay nakikita na ang mga bagay na ito ay hindi simpleng palamuti, ito ay mga makasaysayang kayamanan. Ang pangatlong baul ay halos nagpaiyak sa kanya. Ito ay puno ng mga bar ng pilak, perpektong nakasalansan, bawat isa ay kasing laki ng isang ladrilyo. Binilang ni Elena ang 30 bar. Pagkatapos ay tumigil siya sa pagbibilang dahil nanlabo ang kanyang paningin sa luha, ngunit hindi lang iyon. Mayroon pang mga estante sa dulo ng silid. Tumayo siya at naglakad patungo doon, nararamdaman na halos hindi siya kayang suportahan ng kanyang mga binti. Natagpuan niya ang mga relihiyosong eskultura na inukit sa kahoy. Ang ilan ay napakadetalyado na parang buhay.
Mga gintong at pilak na kalis, mga sinaunang sulat na nakabalot sa katad na tubo, mga lumang mapa na iginuhit ng kamay, mga opisyal na dokumento na may pulang selyo ng wax, mga pre-kolonyal na figura na gawa sa jade at obsidian na malamang na kinolekta ng lolo ni Aling Estela sa kanyang mga paglalakbay. Sa isang sulok, nakabalot sa tela ng tersyopelo, ay may mga pintura na walang frame. Maingat na binuksan ni Elena ang isa at halos nahulog ang kandila. Ito ay isang retrato ng isang mestisang Pilipina noong ika-17 siglo na nakasuot ng seda at puntas, nakatingin sa tumitingin ng may matatalim na mata. Ang pinta ay may pirma sa ibabang sulok, ngunit hindi nakilala ni Elena ang pangalan. Gayunpaman, ang teknik, ang mga kulay, ang paraan kung paano tila nagmumula ang ilaw sa mukha ng babae ito ay gawa ng isang maestro. Maingat na ibinaba ni Elena ang pinta at umupo sa kahoy na sahig, hindi na kayang tumayo. Sa paligid niya, sa silid na nagpatagilid sa buong bahay sa ilalim ng bigat nito, ay may isang kayamanan na higit pa sa anumang naisip niya. Hindi lang ito pera, ito ay kasaysayan, ito ay sining, ito ay ang pamana ng mga henerasyon na naipon ng may pasensya at pananaw at ngayon ay sa kanya at sa kanyang 6 na anak. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo doon, umiiyak ng tahimik habang nauubos ang kandila. Naisip niya si Roberto, ang kanyang namayapang asawa, na nagtrabaho hanggang sa huling araw ng kanyang buhay nang walang reklamo. Naisip niya ang mga pagkapahiya na tiniis niya sa San Roque. Naisip niya ang mga gabing nakatulog ang kanyang mga anak na gutom. Naisip niya ang lahat ng pagkakataon na nagdasal siya sa Diyos, na bigyan siya ng pagkakataon, isa lang, upang bigyan ng mas magandang buhay ang kanyang mga anak. At sinagot ng Diyos, ngunit hindi tulad ng inaasahan niya, hindi sa isang mas magandang trabaho o isang swerte, kundi sa pamamagitan ni Aling Estela, isang nag-iisang babae na nakakita kay Elena, isang bagay na walang nakakita. Dignidad, kabaitan, katapangan. Ang iyong pinoprotektahan ng iyong buhay ay magpoprotekta sa iyo. Ngayon ay naiintindihan na niya ang inscription sa frame ng pinto. Pinrotektahan ng lolo ni Aling Estela ang kayamanang ito ng kanyang buhay, itinago ito mula sa mundo. At ngayon ang kayamanang iyon ang magpoprotekta kay Elena at sa kanyang mga anak. Magbibigay ito sa kanila ng edukasyon, kalusugan, mga oportunidad. Magbibigay ito sa kanila ng kinabukasan na nararapat sa kanila. Ngunit una, kailangan niya itong protektahan. Dahil kung malalaman ni na Rodolfo at Fe ang tungkol sa kung ano ang nasa loob nito, ang pag-iisip ay naputol ng sigaw ni Emil mula sa sala. "Mama, mama, dali!" Tumayo si Elena, maingat na ibinaba ang kandila sa sahig at tumakbo patungo sa sala. Natagpuan niya ang kanyang 6 na anak na nagkakagulo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas ng may takot na mga mukha. "Anong nangyayari?" bulong ni Emil. "May lalaki sa labas. Kinukunan ng litrato ang bahay." Sumilip si Elena sa basag na bintana at nakaramdam ng bukol sa tiyan. Si Rodolfo Montejo iyon. Nakatayo siya sa harap na hardin sa ilalim ng sikat ng araw na may hawak na propesyonal na kamera. Kinukunan niya ng litrato ang bahay mula sa lahat ng anggulo. Ang harap, ang mga gilid, ang lumubog na bubong, ang mga basag na bintana, at ang pinakamasama sa lahat, nakasuot siya ng eleganteng suit at may ngiting kasiyahan na hindi nagpapahiwatig ng maganda. Lumabas si Elena sa beranda na ang puso ay humahataw sa kanyang lalamunan. Tumigil si Rodolfo sa pagkuha ng litrato at tiningnan siya ng may ngiting mas banta kaysa isang kaibigan na kilos. "Magandang umaga, Elena. Sana hindi ako nakakaistorbo." "Ano ang ginagawa mo dito?" "Idodokumento lang ang ari-arian," sagot niya ng may malambing na boses. "Makikita mo, pinayuhan ako ng aking abogado na irehistro ang kasalukuyang estado ng bahay na ito para sa legal na papeles. Naiintindihan mo? Binigyan na ako ni Aling Estela ng mga titulo. Legal na sa akin ang bahay. Wala kang magagawa para baguhin iyon." Kumalat ang ngiti ni Rodolfo, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata na parang yelo. "Naku, hindi. Hindi ko sinusubukang kunin ang bahay sa iyo, Elena. Mahirap iyon, ngunit may iba pang paraan upang malutas ang usaping ito." Ibinalik niya ang kamera sa kanyang bag at lumapit sa beranda. "Tingnan mo ang lugar na ito. Malapit na itong gumuho. Walang kuryente, walang umaagos na tubig, ang mga dingding ay may malalaking lamat, ang bubong ay lumubog. Talaga bang iniisip mo na ligtas dito tumira kasama ang 6 na maliliit na bata?" Nakaramdam si Elena ng kilabot ng babala. "Kaya ko itong ayusin unti-unti." "Sa anong pera?" Tumigas ang boses ni Rodolfo.
Ikaw ay isang mahirap na babae, Elena, isang biyuda na walang mapagkukunan. At ang bahay na ito ay nangangailangan ng mga pag-aayos na magastos ng daan-daang libong piso, marahil milyon-milyon. Paano mo babayaran iyon? Hindi mo na yan problema, sagot ni Elena. Nakakahanap ng tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Ngunit problema iyan ng tanggapan ng civil protection, sabi ni Rodolfo na may ngiting matagumpay. Naku, may kaibigan ako na nagtatrabaho doon. At nagkataon kahapon ay nabanggit ko sa kanya na isang biyuda na may 6 na anak ang lumipat sa isang istrukturang bahay na hindi ligtas. Sinabi niya sa akin na darating sila para magsagawa ng inspeksyon, marahil bukas. At kapag nakita nila ang estado ng lugar na ito, nagkibit-balikat siya. Ipahayag nila itong hindi ligtas tirhan. Ipagbabawal nila sa iyo na tumira dito. At pagkatapos, ano ang gagawin mo? Naramdaman ni Elena na parang guguho ang kanyang mundo. Tama siya. Ang bahay ay isang kalamidad, at kung ipahayag ng civil protection na hindi ito matitirhan, ngunit huwag kang mag-alala, patuloy ni Rodolfo na may peking awa. May solusyon ako. Bibilhin ko ang bahay sa iyo. Nag-aalok ako sa iyo ng 50,000 piso, cash, ngayon mismo. Mas malaki iyan kaysa sa halaga ng sirang bahay na ito. Sa perang iyon, makakarenta ka ng disenteng bahay sa bayan habang naghahanap ka ng trabaho. 50,000 piso. Ito ay isang kayamanan para sa isang tao sa kanyang sitwasyon, ngunit wala, ganap na wala kumpara sa kung ano ang nasa saradong silid. Hindi ito ibinebenta, sabi ni Elena ng matatag. Bagamat nanginginig siya sa loob, nawala ang ngiti ni Rodolfo. Tumigas ang kanyang mukha na parang inukit sa bato. Pagsisisihan mo ito, sabi niya ng mahina at nagbabanta. Nagkamali ang tiya ko sa pagbibigay sa iyo ng ari-arian na ito at aayusin ko ang pagkakamaling iyon sa isang paraan o sa iba. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang itim na Mercedes. Bago siya sumakay, bumalik siya sa huling pagkakataon. At sa totoo lang, sinabi ko sa ilang tao sa San Roque tungkol sa bahay na ito at tungkol sa iyong magandang kapalaran. Alam mo na kung paano ang mga tao sa bayan, tsismosa, mausisa. Ibig kong sabihin, malapit ka nang magkaroon ng maraming bisita, mga taong nagtatanong kung ano ang espesyal sa lumang bahay na ito para ibigay sa iyo ng tiya ko. Mga taong nag-iisip-isip, mga taong nag-iimbestiga. Malinaw ang mensahe. Magpapakalat si Rodolfo ng mga bulungan, aakit ng pansin sa ari-arian na ito at kung sapat na ang mga taong magsisimulang magtanong, sa huli ay may makakatuklas ng lihim ng saradong silid. Umalis ang Mercedes at lumayo, nagtaas ng alikabok. Nanatili si Elena sa beranda, nanginginig sa galit at takot. Lumabas ang kanyang mga anak mula sa bahay at nagtipon sa paligid niya. Mama, sino po ang lalaking iyon? Tanong ni Leia ng may takot na boses. Walang mahalaga, mahal ko. Isang masamang tao lang na malapit, nang matuto na hindi niya tayo pwedeng takutin. Ngunit sa kanyang loob, alam ni Elena ang katotohanan. Nasa gulo siya, malubhang gulo. Gagamitin ni Rodolfo ang lahat ng kaparaanan na nasa kanyang kapangyarihan upang agawin ang bahay na ito mula sa kanya at wala siyang pera upang umarkila ng mga abogado. Wala siyang koneksyon sa politika. Wala siyang anuman, maliban sa isang baluktot na bahay na puno ng mga kayamanan na hindi niya pwedeng ibenta nang hindi umaakit ng mapanganib na mga tanong. Kailangan niya ng tulong at isa lang ang taong makakatulong sa kanya sa mundo. Emil, tawag niya sa kanyang panganay na anak. Kailangan mong manatili at alagaan ang iyong mga kapatid. Aalis ako sandali. Saan ka pupunta? Kay Aling Estela. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. Naglakad si Elena sa daanan ng lupa patungo sa pangunahing kalsada kung saan nakasakay siya sa isang bus na nagdala sa kanya sa San Roque. Mula doon ay sumakay siya sa isang taxi na hindi niya kayang bayaran patungo sa Hacienda La Esperanza. Nang kumatok siya sa pinto ng serbisyo, si Rosalinda ang nagbukas. Elena, ano ang ginagawa mo dito? Akala ko ay hindi mo na kailangan. Kailangan kong makausap si Aling Estela. Urgent. Pinapasok siya ni Rosalinda at hinanap ang milyonarya. Naghintay si Elena sa kusina na magkasalikop ang mga kamay at ang puso ay humahataw. Nang pumasok si Aling Estela, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang mga bata ay ayos lang ba? Pumunta si Rodolfo sa bahay kaninang umaga, sabi ni Elena nang walang pag-aalinlangan. Kumuha siya ng mga litrato. Sinabi niya na tatawagan niya ang tanggapan ng civil protection para ipahayag itong hindi ligtas tirhan at nagkakalat siya ng mga bulungan sa bayan para magtaka ang mga tao kung ano ang espesyal sa bahay na iyon.
Isinara ni Aling Estela ang kanyang mga mata at bumuntong hininga ng mahaba at pagod. Alam ko na gagawa siya ng ganoon. Hindi kailanman tinatanggap ng pamangkin ko ang pagkatalo. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Elena ng may determinasyon, ngunit hindi niya alam kung sino ang kinakalaban niya. Ni siya, ni ang Civil Protection, ay hindi makakakuha ng bahay na iyan mula sa iyo kung hindi mo gustong ibenta. Ang mga titulo ay legal at hindi matututulan, ngunit kung ipahayag nila itong hindi matitirhan, hindi po ako makatira doon. At pagkatapos ay patuloy na pipilitin ni Rodolfo hanggang sa wala na akong pagpipilian kundi ibenta. Hindi, kung aayusin muna natin ang bahay. Wala po akong pera para sa mga pag-aayos at binigyan niyo na ako ng sobra. Hindi na ako pwedeng humingi pa. Hinawakan ni Aling Estela ang mga kamay ni Elena. Elena, binuksan mo ang silid. Tumango siya na nagbabanta ang mga luha na bumuhos. Nakita mo ba kung ano ang nasa loob? Opo, nakita ko po lahat. Hindi ako makapaniwala na totoo iyon. Hindi ako makapaniwala na akin na iyon. Kung gayon alam mo na ang sagot, sabi ni Aling Estela ng mahinahon. Ibenta mo ang isang piraso, isa lang, isang bagay na maliit na hindi gaanong makakuha ng pansin. Gamitin mo ang perang iyon para ayusin ang bahay. Gawin itong matitirhan at kapag dumating ang Civil Protection para inspeksyonin, wala silang legal na argumento para ipahayag itong hindi ligtas. Tiningnan siya ni Elena ng dilat ang mga mata. Ibenta ang isang piraso. Ngunit paano? Saan? Kanino? Tutulungan kita. May kilala akong mga tao, mga diskreto na kolektor, mga taong maganda magbayad at hindi nagtatanong ng nakakahiya. Ngumiti si Aling Estela. Hindi lang ang lolo ko ang may koneksyon sa pamilya, alam mo. Sa unang pagkakataon sa buong araw, nakaramdam si Elena ng kislap ng pag-asa. Umuwi ka na, patuloy ni Aling Estela. Pumili ka ng isang piraso mula sa silid, isang mahalagang bagay, ngunit hindi masyadong malaki. Dalhin mo sa akin bukas ng umaga at hahayaan mo na akong mag-asikaso ng iba. Niyakap ni Elena ang milyonarya ng mahigpit. Hindi kayang ipahayag sa mga salita ang pasasalamat na nararamdaman niya. Binalik ni Aling Estela ang yakap at sa sandaling iyon, ang dalawang nag-iisang babae ay kumapit sa isa't isa na parang mga nalunod sa gitna ng bagyo. Nang bumalik si Elena sa baluktot na bahay, hapon na, lumubog ang araw, nagpipinta sa langit ng kahel at lila. Tumakbo ang kanyang mga anak upang salubungin siya at niyakap niya sila ng may lakas na nagpaiyak sa kanila sa tawa. Naghanda siya ng simpleng hapunan at pinatulog sila ng maaga. Kinakantahan sila ng mga kanta na madalas kantahin ni Roberto nang buhay pa siya. Pagkatapos, nang tahimik na ang buong bahay, bumalik si Elena sa saradong silid na may dalang kandila, lumuhod sa harap ng mga baul at nagsimulang suriin ang mga nilalaman nito ng maingat, naghahanap ng isang bagay na pwedeng ibenta nang hindi nararamdaman na nilalapastangan niya ang regalo ni Aling Estela. Sa wakas, sa ilalim ng pangalawang baul, nakita niya ang isang kwintas. Napakaganda nito, ngunit hindi masyadong magarbo. Isang manipis na gintong kwintas na may hugis itlog na medalyon na naglalaman ng maliit na retrato ng isang dalaga. Ang pagkakayari ay napakaganda, halatang luma, marahil mula sa simula ng ika-19 na siglo. Mahalaga, ngunit hindi kasing mahalaga ng mga bar ng pilak o ng mga kolonyal na pinta. Hinawakan ito ni Elena sa ilaw ng kandila, hinahangaan ang mga detalye ng medalyon. Pagkatapos ay maingat niya itong inilagay sa kanyang bulsa. Bukas, magsisimula siyang baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit habang isinasara niya ang pinto ng silid at naglalakad pabalik sa sala, hindi niya nakita ang figura na nagmamasid sa bahay mula sa mga puno sa kabilang panig ng daan. Hindi niya nakita ang kislap ng binocular na sumasalamin sa ilaw ng buwan. Hindi niya narinig ang pag-click ng kamera na kumukuha ng litrato sa dilim. Hindi nag-iisa si Rodolfo Montejo sa bagay na ito. Umupa siya ng isang tao. Isang taong magbabantay sa bahay na iyon araw at gabi. Isang taong magre-report ng bawat kilos ni Elena. Bawat pagpasok, bawat paglabas, bawat bisita. At kapag sa wakas ay natuklasan nila kung anong lihim ang tinatago ng baluktot na bahay na iyon, kapag sa wakas ay naintindihan nila kung bakit ito ibinigay ni Aling Estela sa isang simpleng katulong, ang tunay na digmaan ay magsisimula pa lamang. Martes ay sumikat na may malinaw na langit na nangako ng matinding init. Nagising si Elena bago mag-umaga, naligo sa abot ng makakaya niya gamit ang malamig na tubig mula sa kinakalawang na gripo sa banyo at nagbihis ng kanyang pinakapresentableng damit. Ang lumang kwintas ay nakalagay sa isang maliit na tela sa loob ng kanyang bulsa. Mas mabigat dahil sa kahulugan nito kaysa sa laki nito.
Iniwan niya si Emil na mag-alaga sa kanyang mga kapatid na may mahigpit na tagubilin. Huwag magbubukas ng pinto kaninuman, panatilihing sarado ang mga bintana na mayroon pang salamin, at kung makita nila ang itim na Mercedes ni Rodolfo, ay magtago sa likod na silid hanggang sa umalis ito. "Mama, tinatakot mo po ako," sabi ni Emil na nakakunot ang noo. Siya ay 14 taong gulang, ngunit minsan ay mukha siyang mas matanda, lalo na mula nang mamatay ang kanyang ama. "Huwag kang matakot, mahal ko. Mag-ingat ka lang. Babalik ako bago magtanghali." Ang paglalakbay patungo sa Hacienda La Esperanza ay tila walang katapusan. Bawat minuto na lumipas na malayo sa kanyang mga anak ay isang pagpapahirap. Ngunit nang sa wakas ay dumating siya at si Aling Estela ang personal na nagbukas ng pinto, naramdaman ni Elena na makahinga muli siya. Halika, hinihintay kita." Sa pribadong opisina ni Aling Estela, inilabas ni Elena ang kwintas ng may nanginginig na mga kamay. Sinuri ito ng milyonarya sa ilaw ng bintana, iniikot ang medalyon sa pagitan ng kanyang mga daliri ng may eksperto na pag-iingat. Napakaganda nito. Huling bahagi ng 1800s, masasabi ko, marahil mula sa Europa, dinala sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Tumingala siya kay Elena. "Tama ang pinili mo. Mahalaga ito, ngunit hindi gaanong bihirang makakuha ng masyadong pansin." "Ginang, magkano po sa tingin niyo ang halaga nito?" Sa bukas na pamilihan na may mga sertipiko ng pagiging tunay at pinagmulan, maaaring nagkakahalaga ito ng 200 hanggang 300,000 piso, ngunit hindi tayo pupunta sa bukas na pamilihan. Muling binalot ni Aling Estela ang kwintas sa tela. "May kaibigan ako sa Manila, si Mang Edmundo Sanchez. Isa siyang pribadong kolektor na napakadiskreto. Nakapagbenta na ako sa kanya noon. Hindi siya nagtatanong at nagbabayad ng cash. Kaya niyang bigyan tayo ng 150,000 piso para dito." Ngayon mismo, naramdaman ni Elena na halos lumuhod siya. 150,000 piso. Ito ay mas maraming pera kaysa sa nakita niya sa buong buhay niya. "Totoo po?" "Totoo. Ngunit kailangan nating umalis ngayon." Si Mang Edmundo ay nasa kanyang opisina hanggang alas 2 ng hapon. Pagkatapos ay pupunta siya sa Cebu. "Kung gusto nating gawin ito ngayon, kailangan nating umalis na." Ang paglalakbay patungong Manila ay tumagal ng mahigit 1 oras. Iminaneho ni Aling Estela ang kanyang SUV nang may kumpiyansa sa expressway habang nakatingin si Elena sa bintana nang hindi talaga nakikita ang tanawin. Ang kanyang isipan ay nasa baluktot na bahay, sa kanyang mga anak, sa lalaking inupahan ni Rodolfo upang bantayan sila. Dumating sila sa isang eleganteng residential area na may malalaking bahay na protektado ng matataas na pader at dekuryenteng gate. Huminto si Aling Estela sa harap ng isang modernong gusali na may 3 palapag, puro salamin at bakal. Sinuri ng isang security guard ang kanilang mga identification bago sila pinapasok. Si Mang Edmundo Sanchez ay isang lalaki na halos 6 sa taong gulang, payat at elegante, na may puting-puting buhok at salamin na may gintong frame. Ang kanyang opisina ay mukhang mas museo kaysa isang lugar ng trabaho. Ang mga dingding ay puno ng kolonyal na pinta, mga display cabinet na puno ng mga lumang eskultura, mga mesa na gawa sa kahoy na puno ng bihirang libro. "Mahal kong Estela, anong saya na makita ka," bati niya ng may magandang boses. Pagkatapos ay tiningnan niya si Elena ng may kuryosidad. "At sino ang iyong kaibigan?" "Isang taong nangangailangan ng iyong diskresyon, Mang Edmundo." Tulad ng dati, tumango ang kolektor ng may pagunawa. Ipinakita ni Aling Estela sa kanya ang kwintas. Sinuri ito ni Mang Edmundo gamit ang magnifying glass ng alahero sa loob ng ilang minuto na tila mga oras. Sa wakas, ngumiti siya. Ika-19 na siglo, 18 karat na ginto. Ang maliit na retrato ay gawa ng isang maestro, marahil Pranses. Ang pamamaraan ay walang kapintasan. Tumingala siya. "Maaari akong mag-alok sa iyo ng 150,000 piso, cash. Ngayon mismo." Halos hindi makapaniwala si Elena sa nangyayari. Napakadali, napakabilis. "Hindi niyo po ba kailangan ng mga papeles, dokumento?" Ngumiti si Mang Edmundo ng may kabaitan. "Mahal ko, sa aking linya ng trabaho, minsan mas mainam na huwag masyadong imbestigahan ang pinagmulan. Nagtitiwala ako sa pagpapasya ni Estela. Kung sinabi niya na lehitimo ito, sapat na iyon para sa akin." 20 minuto pagkatapos, lumabas si Elena sa opisina na may dala-dalang sobre ng Manila na puno ng mga 500 at 1,000 pisong papel, 150,000 piso, isang bigat na pisikal, ngunit simboliko rin ang bigat ng pag-asa. Sa paglalakbay pabalik,
Binigyan siya ni Aling Estela ng praktikal na payo. Hanapin mo si Mang Aurelio Manalo. Siya ang batikang mason sa San Roque, ang pinakamahusay sa rehiyon. Sabihin mo na ako ang nagpadala sa iyo. Kaya niyang ayusin ang iyong bahay sa loob ng 2 linggo kung mabilis kang magtrabaho. Gamitin mo ang OT-1000 para sa mga pag-aayos. Itabi mo ang natitira para sa mga emerhensya at para sa iyong mga anak. At kung susubukan ni Rodolfo na pigilin ang mga gawain, hindi niya kaya. Sa iyo iyan. Ngunit magtrabaho ka ng mabilis, Elena. Napakabilis. Nang bumalik si Elena sa baluktot na bahay, halos alas 3 na ng hapon, tumakbo ang kanyang mga anak upang salubungin siya at niyakap niya sila ng may lakas na nagpaiyak sa kanila sa tawa. Naghanda siya ng simpleng hapunan at ipinaliwanag sa kanila na aayusin nila ang bahay. Totoo ba, Mama? Tanong ni Leia na may kumikinang na mga mata. Magkakaroon ba ito ng kuryente at mainit na tubig? Oo, mahal ko, lahat ng kailangan natin. Nang hapong iyon naglakad si Elena patungo sa bayan at natagpuan si Mang Aurelio Manalo sa kanyang pagawaan, isang lalaki na halos 10 taong gulang na may malalaking kamay at mukha na pinatigas ng araw. Nang banggitin niya ang pangalan ni Aling Estela, umayos ng tayo si Mang Aurelio ng may paggalang. Kung si Aling Estela ang nagpadala, kung gayon ay magtatrabaho ako para sa iyo. Kailan tayo magsisimula? Bukas. At kailangan kong magtrabaho ka ng mabilis, napakabilis. Dumating si Mang Aurelio Miyerkules ng umaga nang bukang liwayway na may grupo ng 5 lalaki. Agad silang nagsimula. Pinatibay ang pangunahing biga ng bubong, inayos ang mga lamat sa dingding gamit ang bagong semento, pinalitan ang mga basag na bintana, nag-install ng kuryente sa tulong ng isang elektrisyan ng bayan, kinonekta ang tubo ng tubig, nilinis at binarnisan ang sahig na kahoy. Ang bahay ay naging abala sa gawain. Tumutulong ang mga bata sa pagdadala ng mga kasangkapan at pagwawalis ng almurol. Nagluto si Elena ng maraming pagkain para sa mga manggagawa at sinuri ang bawat detalye. At si Mang Aurelio, na tumutupad sa kanyang salita, ay nagtrabaho mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng walang pahinga. Ngunit Huwebes ng hapon, nang pumunta si Elena sa bayan upang bumili ng mas maraming probisyon, narinig niya ang mga bulungan. Pinag-uusapan siya ng mga tsismosa sa palengke. Sabi nila nakahanap daw siya ng nakatagong pera sa bahay na iyon. Hindi, narinig ko na binibigyan siya ni Aling Estela ng mas maraming pera ng patago. At kung may mahalagang bagay doon, bakit naman niya ibibigay ang bahay? Naghigpit ang mga ngipin ni Elena at nagpatuloy sa paglalakad. Ang mga bulungan na ipinakalat ni Rodolfo ay lumalaki na parang masamang damo, ngunit wala siyang magagawa kundi tapusin ang mga pag-aayos ng mabilis hanggat maaari. Biyernes ay dumating ang balita na kinatatakutan ni Elena. Tinawagan siya ni Mang Aurelio habang siya ay nasa kusina, naghahanda ng tanghalian. Ginang Elena, may mga lalaki sa labas. Sabi nila ay mula sila sa tanggapan ng Civil Protection. Ang puso ni Elena ay sumigla sa sakit. Lumabas siya sa beranda at nakita ang isang puting SUV na nakaparada sa daan. 2 lalaki na nakasuot ng asul na kamiseta at may clipboard ang bumaba mula sa sasakyan at sa likod nila, sa kanyang itim na Mercedes, ay si Rodolfo Montejo na may ngiti ng kasiyahan. Magandang umaga, sabi ng isa sa mga inspektor. Isang malaki at matipunong lalaki na halos 40 taong gulang. Ako si Enger Reyes mula sa tanggapan ng Civil Protection. Nakatanggap kami ng ulat na ang istrukturang ito ay hindi ligtas. Narito kami upang magsagawa ng inspeksyon. Sige po, sabi ni Elena ng matatag, bagamat nanginginig siya sa loob. Tulad ng nakikita nyo, gumagawa kami ng mga pag-aayos. Lumapit si Mang Aurelio na may balumbon ng plano sa ilalim ng kanyang braso. Ingreps, Reyes, ako po si Aurelio Manalo, isang sertipikadong batikang mason. Narito po ang mga plano ng mga structural repairs na ginagawa namin. Lahat po ay ayon sa code, lahat ay ligtas. Sinuri ng inhinyero ang mga plano na nakakunot ang noo. Ang kanyang kasamahan ay naglakad sa paligid ng ari-arian, kumukuha ng mga litrato, sumusukat ng mga lamat, sumusuri ng mga biga. Pinagmasdan ni Rodolfo mula sa kanyang kotse na nakakrus ang mga braso at tensyonado ang ekspresyon. Ang inspeksyon ay tumagal ng mahigit 2 oras. Naghintay si Elena na may bukol sa tiyan habang sinuri ng mga inspektor ang bawat sulok ng bahay. Nang sa wakas ay natapos sila, lumapit si Enger Reyes na may seryosong mukha. Ginang Ramirez, ang bahay na ito ay nasa napakahirap na kondisyon. Ang ilan sa mga pangunahing biga ay bulok, ang bubong ay may panganib na gumuho, ang mga electrical installation ay wala at mapanganib,
Naramdaman ni Elena na parang guguho ang kanyang mundo, ngunit nagpatuloy ang inhinyero. Gayunpaman, ang mga pag-aayos na ginagawa niyo ay sapat at propesyonal. Kung ipagpatuloy ni Mang Manalo ang trabaho ayon sa plano, sa loob ng 1 linggo ang istrukturang ito ay magiging ganap na matitirhan at ligtas. Pumirma siya sa kanyang clipboard. Walang utos ng pagpapaalis. Maaari kayong magpatuloy na tumira dito habang tinatapos ang mga gawain. Hinihiling ko lang na mag-ingat kayo sa mga bata sa paligid ng mga construction area. Kailangang sumandal si Elena sa dingding para hindi matumba. Maingat na ngumiti si Mang Aurelio. Ang iba pang manggagawa ay bumuntong hininga sa ginhawa. Bumaba si Rodolfo mula sa kanyang kotse na pula ang mukha sa galit. Paano posible? Ang bahay na ito ay isang pampublikong panganib, Ginoong Montejo, sabi ni Enger. Reyes na may propesyonal ngunit malamig na tono. Ang teknikal na inspeksyon ay hindi sumusuporta sa iyong mga pahayag. Ang ari-arian na ito ay maayos na inaayos. Walang legal na dahilan para ipahayag itong hindi ligtas. Ngunit hindi nyo naiintindihan. Ang babaeng ito ay walang karapatang narito. Nagkamali ang tiya ko ang mga usapin ng ari-arian ay hindi sakop ng civil protection, putol ng inhinyero. Kung mayroon kang legal na problema sa may-ari, lutasin mo iyan sa korte. Magandang umaga. Umalis ang mga inspektor sa kanilang SUV. Nanatili si Rodolfo sa tabi ng kanyang Mercedes, nanginginig sa galit. Tiningnan niya si Elena ng may purong pagkapuot. Saan mo nakuha ang pera? Tanong niya ng mahina at mapanganib na boses. Saan mo nakuha ang pera para bayaran ang lahat ng ito? Hindi mo na iyan problema, sagot ni Elena, nakakahanap ng tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Binigyan ka ng tiya ko ng higit pa sa bahay, tama ba? Humakbang si Rodolfo patungo sa kanya. May iba pa, may nakatago dito. Kaya baluktot ang bahay, kaya niya ibinigay sa iyo. Mayroong mahalagang bagay. Umalis ka sa aking ari-arian, sabi ni Elena ng matatag na boses. Ngayon, tiningnan siya ni Rodolfo sa mahabang panahon. Pagkatapos ay ngumiti. Ngunit hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay ang ngiti ng isang taong gumawa ng delikadong desisyon. Hindi ito matatapos dito, bulong niya. Kung binigyan ka ng tiya ko ng higit pa sa bahay na ito, matutuklasan ko iyan. At kapag ginawa ko iyan, hindi niya tinapos ang pangungusap. Sumakay lang siya sa kanyang kotse at umalis ng napakabilis. Lumapit si Mang Aurelio kay Elena at inilagay ang isang malaki at nakakapanatag na kamay sa kanyang balikat. Delikado ang lalaking iyan, Ginang. Mag-ingat ka. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa suliranin sa trabaho. Si Mang Aurelio at ang kanyang grupo ay nagtrabaho mula pagsikat ng araw hanggang paglubog. Nagbago ang bahay sa harap ng mga mata ni Elena. Ang mga dingding ay pinatibay at pinintahan ng mainit na puti. Ang bubong ay ganap na inayos gamit ang bagong tisa. Ang mga bintana ay mayroon ng kumikinang na salamin at matibay na kahoy na frame. Ang kuryente ay nagbibigay liwanag sa bawat sulok. Ang mainit na tubig ay umaagos sa mga bagong tubo, ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang pagkakatagilid. Nag-install si Mang Aurelio ng structural support na nagpatagilid sa bahay ng hindi gaanong baluktot. Bagamat siyempre ay hindi ito magiging ganap na tuwid ng walang ganap na rekonstruksyon. Gayunpaman, ito ay ligtas, matitirhan, ito ay isang tahanan. Linggo, nang halos tapos na ang mga gawain, dumating si Aling Estela upang bisitahin sila. Nilakad niya ang bahay ng may luha sa kanyang mga mata. Ipagmamalaki ito ng aking lolo, bulong niya. Binalik mo ang buhay sa lugar na ito. Nang gabing iyon, pagkatapos na umalis si Aling Estela, pinatulog ni Elena ang kanyang mga anak sa kanilang mga bagong pintang silid na may mga bagong kama na binili niya gamit ang bahagi ng natitirang pera. Nakatulog ang mga bata na nakangiti, pagod ngunit masaya. Umupo si Elena sa beranda, ngayon ay naayos na at matatag, nakatingin sa mga bituin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Nagtagumpay sila, laban sa lahat ng pagsubok, laban sa mga banta ni Rodolfo, laban sa mga bulungan ng bayan. Binago nila ang baluktot na bahay na ito sa isang tahanan, ngunit sandali lang ang kapayapaan. Alas 3 ng umaga, nagising si Elena sa isang kakaibang tunog, isang kaluskos. Ngunit hindi ito ang normal na kaluskos ng isang lumang bahay na nag-aayos. Ito ay ang kaluskos ng isang taong naglalakad, ng maingat, sinusubukang hindi gumawa ng ingay. Tumayo siya nang hindi nagbubukas ng ilaw at naglakad ng nakayapak patungo sa sala. Ang ilaw ng buwan ay pumapasok sa mga bagong bintana, lumilikha ng mahahabang anino sa sahig. Lahat ay tila normal. Marahil ay imahinasyon lang niya. Pagkatapos ay nakarinig siya ng isa pang tunog,
Ito ay nanggagaling sa labas, sa silangang bahagi ng bahay, sa gilid kung saan nakasara ang silid. Tumakbo si Elena patungo sa pinakamalapit na bintana at tumingin sa labas. Ang nakita niya ay nagpalamig sa kanyang dugo. May isang lalaki sa labas na nakasuot ng itim na may maliit na flashlight. Sinusuri niya ang labas na dingding ng saradong silid. Hinahawakan ito ng kanyang mga kamay. Sumusukat ng isang bagay gamit ang metro at sa tabi niya. Sa dilim ay si Rodolfo Montejo. Naghahanap sila ng isang bagay. Sinusubukan nilang intindihin kung bakit masyadong nakatagilid ang gilid na iyon ng bahay. Malapit na nilang matuklasan ang lihim ng silid at si Elena, mag-isa sa dilim ng kanyang bahay, kasama ang kanyang 6 na anak na tulog at walang depensa. Alam niya na ang tunay na digmaan ay nagsimula pa lamang dahil kung matuklasan ni Rodolfo kung ano ang nasa silid na iyon, kung naintindihan niya ang tunay na halaga ng ibinigay ng kanyang tiya, hindi siya titigil sa anuman upang agawin ito mula sa kanya. Walang-wala. Pinagmasdan ni Elena mula sa madilim na bintana kung paano sinuri ni Rodolfo at ng lalaking nakaitim ang labas na dingding ng silid. Ang kanilang mga kamay ay gumagalaw sa lumang adobe, naghahanap ng mga senyales, sinusukat ang lalim ng pagkakatagilid. Kinuha ng lalaki ang isang bagay na parang portable metal detector at dahan-dahan itong ipinasa sa dingding. Ang aparato ay naglabas ng tuloy-tuloy na tunog. Ngumiti si Rodolfo sa dilim. Ito ay ang ngiti ng isang mandaragit na kakahanap lang ng kanyang biktima. Umatras si Elena mula sa bintana na humahataw ang puso sa kanyang dibdib. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ngunit kung lalabas siya upang harapin sila, maaari silang maging marahas. Kung tatawagan niya ang pulisya, pagdating nila ay nakalayo na sila. At ang pinakamasama sa lahat, ngayon ay alam na ni Rodolfo. Marahil ay hindi niya naiintindihan kung ano mismo ang nasa silid, ngunit alam niya na mayroong isang bagay na metaliko, isang bagay na mabigat, isang bagay na mahalaga. Tumakbo siya sa telepono na kanilang ininstall gamit ang bagong linya ng kuryente at diniyal ang numero ng Hacienda La Esperanza. Nagring ito ng 4 na beses, 5, 6. Sa wakas, ang inaantok na boses ni Aling Estella ang sumagot. Hello, Aling Estella, ako po si Elena. Nandito po si Rodolfo. Nasa labas po siya ng bahay kasama ang isang tao. Mayroon silang metal detector. Iniimbestigahan nila ang silid. Alam nilang mayroon. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal lamang ng 1 segundo, ngunit tila isang kawalang hanggan. Huwag kang lumabas. Isara mo lahat ng pinto. Pupunta ako diyan ngayon din at magdadala ako ng tulong. Naputol ang linya. Ibinalik ni Elena ang telepono nang nanginginig ang mga kamay at tumakbo upang suriin na lahat ng pinto ay nakasara. Pagkatapos ay pumunta siya sa mga silid ng kanyang mga anak. Gising si Emil, nakaupo sa kanyang kama na may takot na mga mata. Mama, may narinig po akong ingay sa labas. Alam ko, mahal ko, manatili ka rito kasama ang iyong mga kapatid. Huwag kayong lalabas sa anumang dahilan. Naiintindihan? Tumango si Emil, ngunit nakita ni Elena ang takot sa kanyang mga mata. Napakabata pa niya. Masyadong bata para maranasan ang ganitong uri ng banta. Bumalik siya sa sala sa sandaling narinig niya ang katok sa pangunahing pinto. Malakas, autoritarian, hindi kaibigan. Elena, buksan mo ang pinto. Alam kong gising ka. Boses iyon ni Rodolfo, ngunit may kakaiba rito. Wala nang pagpapanggap ng kagandahang loob, wala nang maskara, purong galit at kasakiman lang. Umalis ka sa aking ari-arian o tatawagan ko ang pulisya. Sigaw ni Elena mula sa kabilang panig ng pinto. Sige, tawagan mo. Pagdating nila ay nakita ko na ang hinahanap ko. Narinig ni Elena ang mga yapak na papalayo sa pangunahing pinto. Tumakbo siya sa bintana at nakita ng may takot kung paano naglakad sina Rodolfo at ang lalaking nakaitim patungo sa likod ng bahay. Patungo sa saradong silid, may dalang mabigat na maso si Rodolfo. Sisirain nila ang dingding. Tumakbo si Elena patungo sa pasilyo na patungo sa silid. Idinikit niya ang kanyang likod sa saradong pinto na parang kayang pigilin ng kanyang katawan ang paparating. Narinig niya ang unang paghampas ng maso sa labas na adobe, pagkatapos ang pangalawa, pagkatapos ang pangatlo. Bawat paghampas ay nagpanginginig sa buong bahay. Huminto kayo! Sigaw niya ng buong lakas ng kanyang baga. Ito ang aking ari-arian. Iligal ang ginagawa niyo. Ngunit nagpatuloy ang mga paghampas. Ang lumang adobe ay nagsimulang gumuho. Naririnig ni Elena ang mga piraso na nahuhulog sa labas na lupa. Malapit na silang gumawa ng butas sa dingding, malapit na nilang makita kung ano ang nasa loob. Pagkatapos, bilang tugon sa isang desperadong panalangin,
Narinig niya ang tunog ng mga sasakyan na mabilis na papalapit sa daanan ng lupa. Maraming sasakyan. Tumakbo siya sa harap na bintana at nakita ang 3 SUV na pumapasok sa ari-arian na may nakabukas na mga ilaw. Ang una ay ang puting SUV ni Aling Estela. Ang iba pang 2 ay mga patrol ng pulisya ng San Roque. Bumaba si Aling Estela mula sa kanyang sasakyan na sinundan ng 4 na unipormadong opisyal at isang lalaking nakasuit na nakilala ni Elena. Siya si Komandante Alcantara, ang hepe ng pulisya ng munisipyo. Ang mga paghampas sa likod na dingding ay biglang huminto. Lumabas si Elena ng bahay at natagpuan si Rodolfo at ang lalaking nakaitim na nakatayo sa tabi ng isang butas na kasing laki ng bola ng football sa dingding na adobe. Hawak pa rin ni Rodolfo ang maso. Maputla ang kanyang mukha sa ilaw ng mga flashlight ng pulisya. "Opisyal, arestuhin niyo ang mga lalaking ito!" Sigaw ni Elena na may nanginginig na daliri. "Sinisira nila ang aking ari-arian." Lumapit si Komandante Alcantara na may matigas na ekspresyon. Tiningnan niya ang butas sa dingding, pagkatapos si Rodolfo, pagkatapos ang lalaking nakaitim na sinusubukang umatras patungo sa mga anino. "Rodolfo Montejo," sabi ng komandante na may boses na hindi na matututulan. "Arestado ka sa kasong paninira ng pribadong ari-arian at ilegal na pagpasok. May karapatan ka sa sandali." Putol ni Rodolfo na may desperadong boses. "Hindi niyo naiintindihan. Ang babaeng ito ay mayroong bagay na pag-aari ng aking pamilya. Ibinigay sa kanya ng tiya ko ng ilegal. May kayamanan na nakatago sa bahay na iyan." "Anong kayamanan?" tanong ni Komandante Alcantara na may dudang tono. "Anong uri ng kayamanan?" Itinuro ni Rodolfo ang butas sa dingding. "Nasa loob. Kinumpirma ito ng metal detector. May ginto, pilak, mahahalagang bagay. Itinago iyan ng lolo ko doon dekada na ang nakalipas at ngayon ang babaeng ito, ang nasa bahay na iyan." Putol ng matatag na boses ni Aling Estela na lumalapit sa grupo ay legal na pag-aari ni Elena Ramirez. "Ang mga titulo na pinirmahan namin ay malinaw na kasama ang kumpletong nilalaman ng ari-arian. Anumang bagay sa loob ng bahay na iyan ay sa kanya ayon sa legal na karapatan. Ngunit tiya, iyan ang mana ng pamilya. Hindi mo lang basta-basta ibibigay sa isang estranghero. Kaya kong gawin ang gusto ko sa aking mga ari-arian, Rodolfo. At ginawa ko." Humarap si Aling Estela sa komandante. "Mayroon akong certified copies ng mga titulo rito. Lahat ay ginawa ng legal sa harap ng notaryo. Niligtas ng babaeng ito ang buhay ng aking apo. Ibinigay ko sa kanya ang bahay at lahat ng nilalaman nito bilang tanda ng pasasalamat. Walang legal na karapatan ang pamangkin ko sa anuman dito." Sinuri ng komandante ang mga dokumento na ibinigay ni Aling Estela sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Rodolfo ng may pagkasuklam. "Ginoong Montejo, maayos ang mga dokumento. Wala kang karapatan sa ari-arian na ito o sa nilalaman nito. Ang ginawa mo ngayong gabi ay isang malubhang krimen." Nagbigay siya ng senyas sa kanyang mga opisyal. "Arestuhin niyo siya." "Hindi, sandali!" sigaw ni Rodolfo habang lumalapit ang mga opisyal. "Kaya kong magbayad. Kaya kong." Ngunit nasa pulsuhan na niya ang posas. Arestado rin ang lalaking nakaitim. Dinala sila patungo sa mga patrol habang sumisigaw si Rodolfo ng mga banta at sumpa na nawala sa gabi. Nang lumayo ang mga patrol kasama ang kanilang mga preso, katahimikan lang ang nanatili. Bumagsak si Elena sa basang damuhan, nanginginig mula ulo hanggang paa. Napakabilis ng lahat, napakalapit ng lahat sa kalamidad. Lumuhod si Aling Estela sa tabi niya at mahigpit siyang niyakap. "Tapos na. Natapos na. Ligtas ka na. Paano kung bumalik siya? Paano kung umarkila siya ng mas maraming tao? Paano kung hindi na siya babalik?" sabi ni Aling Estela nang may ganap na katiyakan. "May utang sa akin ng ilang pabor si Komandante Alcantara. Si Rodolfo ay mananatili sa kulungan ng hindi bababa sa 1 buwan para dito at kapag lumabas siya ay magkakaroon siya ng restraining order na magpipigil sa kanya na lumapit sa ari-arian na ito ng mas mababa sa 500 metro. Bukod pa rito, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang pagod na mukha. Kakausapin ko ang aking abogado bukas. Babaguhin ko ang aking testamento. Lahat ng mayroon ako, ang lahat ng aking kayamanan ay mapupunta sa mga institusyon ng kawang-gawa kapag ako ay namatay. Hindi makakatanggap ni na Rodolfo at Fe ng kahit 1 sentimo. Kapag nalaman nila, masyado silang magiging abala sa pag-aaway sa aking testamento para istorbohin ka." Tiningnan ni Elena ang milyonarya na umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. "Bakit niyo po ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Dahil ikaw ang anak na hindi ko kailanman nagkaroon. Dahil nakita ko sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang nawala.
tunay na kabaitan sa mundong puno ng kasakiman. Pinunasan ni Aling Estela ang kanyang mga luha gamit ang kanyang panyo. At dahil gusto ng lolo kong si Cornelio, na ang kanyang kayamanan ay mapunta sa isang taong gagamitin ito para sa kabutihan, isang taong tulad mo. Ang mga sumunod na araw ay panahon ng transisyon. Tinapos ni Mang Aurelio ang mga pag-aayos ng bahay, kasama ang butas na ginawa ni Rodolfo sa dingding ng silid. Ang baluktot na bahay, ngayon ay pinatibay at maganda, ay naging inggit ng kapitbahayan. Si Elena, sa payo ni Aling Estela, ay nagsimulang magbenta ng mga piraso ng kayamanan ng maingat. Isang kwintas dito, isang pinta doon, palaging sa pamamagitan ni Mang Edmundo Sanchez, palaging may ganap na diskresyon. Hindi siya kailanman nagbebenta ng sapat para makakuha ng pansin, ngunit sapat para baguhin ang buhay ng kanyang pamilya. Una, bumili siya ng mas malaking bahay sa San Roque, malapit sa pinakamagandang paaralan. Pinanatili niya ang baluktot na bahay bilang investment property. Inuupahan ito sa isang batang pamilya na nagpuno dito ng tawanan at buhay. Ang lihim na silid ay maingat na inalis ang nilalaman at ang mga ito ay inilipat sa isang safety deposit box sa Manila kung saan si Elena at Aling Estela lamang ang may access. Nagsimula si Emil ng mga pribadong klase sa pinakamahusay na mga guro at nagpakita ng nakakagulat na talento sa matematika. Ang kambal na sina Matt at Santi ay nag-enroll sa isang programa ng football na nagpakita ng kanilang natural na kakayahan bilang mga manlalaro. Nagsimula si Leia ng mga leksyon sa piano at pinuno ang bagong bahay ng musika. Sumali si Carla sa isang grupo ng sayaw pang folk at kumikinang sa bawat pagtatanghal. At ang maliit na si Gab, na ngayon ay 3 taong gulang, ay pumapasok sa isang preschool kung saan siya natuto at lumaki na napapalibutan ng ibang mga bata. Si Elena, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay nagkaroon ng oras upang huminga, mag-isip, mangarap. Nag-aral siya sa gabi upang tapusin ang kanyang sekundarya na iniwan niya nang magpakasal kay Roberto. Natuklasan niya na mahilig siyang magbasa. Natuklasan niya na siya ay matalino, may kakayahan, mas higit pa sa sinumang nagsabi sa kanya. At si Aling Estela ay naging isang palaging presensya sa kanilang buhay. Nakikipaghapunan siya sa kanila nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo. Dumadalo sa mga laro ng football ng kambal. Nakikinig kay Leia na tumugtog ng piano. Nagbabasa ng mga kwento kina Carla at Gab. Siya ay naging lola na hindi kailanman nagkaroon ng mga bata. 6 na buwan pagkatapos ng pag-aresto kay Rodolfo, si Elena ay nasa kusina ng kanyang bagong bahay na naghahanda ng adobo para sa isang hapunan ng pamilya nang tumunog ang doorbell. Binuksan niya ang pinto at natagpuan si Javier Montejo, ang anak ni Aling Estela, na nakatayo sa pintuan kasama ang kanyang asawang si Victoria at ang kanyang anak na si Basti. Elena, sabi ni Javier nang may mapagpakumbabang boses, alam kong hindi tayo gaanong magkakilala. Alam kong hindi ako naging pinakamahusay na anak sa aking ina. Ngunit palagi niyang pinag-uusapan ka, ang iyong mga anak, kung paano mo niligtas ang aking anak. Huminto siya ng halatang hindi komportable. Gusto kong personal na magpasalamat sa iyo at humingi ng paumanhin sa hindi paggawa nito ng mas maaga. Si Basti, na ngayon ay sa 6 taong gulang, ay nagtago sa likod ng mga binti ng kanyang ama na nahihiya. Ngunit nang makita niya si Elena, lumiwanag ang kanyang mga mata. Ikaw po ang ginang na nagligtas sa akin mula sa lawa. Lumuhod si Elena sa kanyang taas at ngumiti. Kumusta, Basti? Kumusta ka na? Ayos lang po. Sabi po ni Papa, bayani ka daw. Sabi po niya, kung wala ka, ako ay... Hindi tinapos ng bata ang pangungusap, ngunit napuno ng luha ang kanyang maliliit na mata. Niyakap siya ni Elena ng mahinahon. Ayos ka lang, iyan ang tanging mahalaga. Nang gabing iyon, maingay at magulo ang hapunan. At perpekto, naglalaro ang mga anak ni Elena at si Basti sa hardin. Nag-uusap sina Javier at Victoria kay Aling Estela tungkol sa paglipat pabalik sa San Roque upang mas malapit sa kanya. Tiningnan ni Elena ang eksena mula sa kusina na puno ang kanyang puso na akala niya ay sasabog. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Aling Estela, na lumitaw sa tabi niya na may 2 tasa ng kape. Iniisip ko po si Roberto, sabi ni Elena nang may katapatan. Sana ay narito siya upang makita ito, upang makita ang aming mga anak na masaya, malusog, may kinabukasan, upang malaman na lahat ay nagtagumpay sa huli. Alam niya, sabi ni Aling Estela nang mahinahon. Nasaan man siya, alam niya at ipinagmamalaki ka niya. 1 taon pagkatapos matanggap ang baluktot na bahay, nakaupo si Elena sa beranda ng kanyang orihinal na tahanan isang hapon ng linggo.
Ang bahay ay ganap na naibalik at ngayon ang pamilyang umuupa dito ay inaalagaan ito ng may pagmamahal. Madalas bisitahin ito ni Elena para lang maalala. Dumating si Aling Estela sa kanyang puting SUV at umupo sa tabi niya sa inayos na hagdan. Alam mo ba ang sinabi sa akin ng lolo kong si Cornelio bago siya mamatay? Tanong ng milyonarya ng bigla. Ako ay 12 taong gulang. Nasa kanyang kama siya na napakasakit, ngunit hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, Estela, ang pera ay papel at metal lamang. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo dito. Gamitin mo ito upang protektahan ang karapat-dapat, upang bigyan ng mga oportunidad ang may mabuting puso, ngunit malas. Iyan ang tanging paraan upang ang pera ay magkaroon ng tunay na halaga. Tiningnan ni Aling Estela si Elena na may luha sa kanyang kulay-abong mata. Sa loob ng mga dekada ay hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Itinago ko ang kanyang kayamanan sa silid na ito, sa takot na mapunta sa maling mga kamay. Ngunit nang makita kitang lumukso sa lawa ng hindi nag-iisip, nang makita ko ang iyong dalisay na puso at ang iyong katapangan, sa wakas ay naintindihan ko ang ibig sabihin ng aking lolo. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Ikaw ang dahilan kung bakit niya itinago ang kayamanan na iyon. Ikaw ang taong karapat-dapat na makahanap nito. Hindi nakapagsalita si Elena. Niyakap lang niya si Aling Estela at umiyak ng luha ng pasasalamat, ng ginhawa, ng purong kaligayahan. 3 taon pagkatapos, si Emil ay tinanggap sa Universidad ng Pilipinas na may full scholarship para mag-aral ng engineering. Ang kambal ay naglalaro sa youth team ng isang profesional na koponan ng football. Nagbibigay ng mga piano concert si Lea sa lungsod. Nanalo si Carla sa isang estatal na paligsahan ng sayaw at sigab na ngayon ay sila mataong gulang ay nagbabasa ng mga libro na halos hindi maintindihan ng mga 7 taong gulang. Natapos ni Elena ang kanyang sekundarya at nag-aaral ng pamamahala ng negosyo sa lokal na universidad. Nagbukas siya ng isang maliit na foundation na tumutulong sa mga biyuda sa mga sitwasyon na katulad ng kanyang naranasan. Nagbibigay ito ng trabaho, pagsasanay, emosyonal na suporta. Tinawag niya itong Cornelio Montejo Foundation bilang pagpaparangal sa lolo ni Aling Estela. At ang baluktot na bahay, ang tagilid na istrukturang iyon na minsan ay parang malapit ng gumuho, ay naging isang alamat sa San Roque. Ikinukwento ng mga tao ang kwento ng mahirap na biyuda na nakatanggap ng bahay na tila kakaiba ngunit nagtatago ng isang milagro. Isang bahay na nakatagilid hindi dahil sa sumpa, kundi dahil sa bigat ng pagmamahal at kabutihang loob ng isang lalaki na nagtago ng kanyang kayamanan para sa tamang tao, isang tao na hindi niya kadugo, ngunit nagpakita ng puso na palagi niyang pinahahalagahan. Mapagpakumbaba, matapang, mabait. 5 taon pagkatapos ng gabing iyon na nakita ni Elena ang kanyang asawa na mamatay sa pagawaan ng pagkakarpintero, nakatayo siya sa harap ng baluktot na bahay kasama ang kanyang 6 na anak, lahat ay nakasuot ng elegante. Nasa tabi niya si Aling Estela na ngayon ay 65 taong gulang, ngunit malakas pa rin at may dignidad. Mama, sabi ni Emil, na ngayon ay 19 taong gulang at mas matangkad sa kanya. Handa ka na po ba? Tiningnan ni Elena ang bahay sa huling pagkakataon. Ang bahay na nakatagilid dahil sa bigat ng isang lihim. Ang bahay na nagbigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon. Ang bahay na nagpabago sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga anak. Magpakailanman. Oo, sabi niya ng matatag na boses. Handam ako. Dahil ng hapong iyon, gagawin ni Elena Ramirez ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip na posible. Pupunta siya sa graduation ceremony ni Emil sa universidad. Makikita niya ang kanyang anak, ang anak ng namayapang karpintero at mahirap na byuda na tumanggap ng kanyang degree bilang inhinyero. At pagkatapos ay maghahapunan sila sa isang eleganteng restaurant. Ang 8 sa kanila, nagdiriwang hindi lamang ang graduation, kundi ang lahat ng pinagdaanan nila. Isang landas na nagsimula sa isang trahedya, nagpatuloy sa mga pagkapahiya at kahirapan, ngunit nakahanap ng pagtubos sa pinakasimple at pinakamalalim na gawa, ang kabaitan. Ang kabaitan ng pagliligtas ng buhay, nang walang hinihinging kapalit. Ang kabaitan ng pagkilala sa kabaitang iyon at paggantimpala. Ang kabaitan na dumadami at lumalawak na parang alon sa tubig, humahawak sa mga buhay, nagbabago ng mga kapalaran, lumilikha ng mga milagro. Habang naglalakad sila patungo sa bagong kotse na binili ni Elena gamit ang perang tapat na kinita mula sa kanyang trabaho at matalinong pamumuhunan, hinawakan ni Gab ang kanyang kamay. Mama, totoo po ba na dati kaming mahirap?
Lumuhod si Elena sa tabi ng kanyang bunsong anak at hinaplos ang kanyang buhok. Oo, mahal ko. Dati tayong mahirap, ngunit hindi tayo naging miserable dahil palagi tayong may pagmamahal at ngayon ay mayroon tayong pagmamahal at mga oportunidad. Ngunit ang mahalaga, ang hindi mo kailanman dapat kalimutan, ay ang pagmamahal ang nauna at ang baluktot na bahay. Tanong ng bata ng may kuryosidad. Bakit po ito baluktot? Ngumiti si Elena habang nakatingin sa tagilid na istruktura na ngayon ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ng hapon. Dahil minsan, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay napakabigat, napakahalaga, na nagpatagilid sa lahat ng nasa paligid nito ng kaunti. Ngunit hindi iyan nangangahulugang sira na sila, nangangahulugan lang iyan na puno sila, puno ng kasaysayan, ng pagmamahal, ng mga lihim na naghihintay na matuklasan ng tamang tao, at ikaw ang tamang tao. Sabi nila po, sagot ni Elena na niyayakap ang kanyang anak. Ngunit naniniwala ako na ang tamang tao ay simpleng isang taong handang gawin ang tama kapag walang ibang gagawa. Isang taong nagpoprotekta sa kanyang mahal sa buhay dahil sa huli, ang iyong pinoprotektahan ng iyong buhay ay magpoprotekta sa iyo. At habang lumalayo ang kotse sa daanan ng lupa, iniiwan ang baluktot na bahay na nagpabago sa kanilang buhay magpakailanman. Alam ni Elena ng buong katiyakan na lahat ay sulit. Bawat luha, bawat pagkapahiya, bawat sandali ng takot at pagdududa dahil sa huli, ang kabaitan ay palaging nakakatagpo ng gantimpala. Hindi palagi kapag inaasahan natin, hindi palagi tulad ng inaakala natin, ngunit palagi sa huli ay ibinabalik sa iyo ng buhay ang iyong ibinigay. At ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya ang kanyang trabaho, ang kanyang dignidad, ang kanyang katapangan. At ibinalik sa kanya ng buhay ang isang milagro na nakatago sa isang tagilid na bahay. Naghihintay ng may pasensya na buksan ng tamang tao ang pinto at tuklasin na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang mga kumikinang na ginto at pilak. Ito ay ang mga itinayo ng may pagmamahal, pinoprotektahan ng may katapangan at ibinabahagi ng may bukas palad na puso na hindi kailanman nakakalimot kung saan siya nanggaling o kung kanino dapat magpasalamat. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang susunod. Pagpalain ka ng Diyos.